Ang bahay na ito ay pera ni Renz. Ako ang nanay niya. Kung sinabi kong ibenta, ibebenta. Kung marami kang sasabihin, ibebenta ko na agad para matapos na ang gulo. Sumigaw ang biyenan ko sa gitna ng handaan. Malakas na pinalo ang mesa na puno ng hamon at pagkain parang isang general na nagdedeklara ng digmaan. Hindi ako naluha ni isa mang patak. Ngumiti lamang ako ng malamig at maingat na inilagay sa altar namga ni Nuno ang isang dokumento na may pulang tatak ng hukuman. Isang reklamo sa pandaraya at pang-aagaw ng ari-arian kasama ang mapahina ng bank statement na nagpapatunay ng bawat pisong inilaga ko para mabili ang bahay. Ang resulta, ang masakim na biyenan ay bumagsak doon din sa sahig, doon din sa sahig. Nang hina ang katawan ng malaman na hindi lamang niya hindi nabenta ang bahay kundi kailangan pa niyang magbayad ng 70,000 piso na multa sa paglabag ng kontrata mula sa kanyang sariling aklat ng ipon na pinag-ipon sa buong buhay. Mahal na mga kababayan, mga ate at kuya na nakikinig sa ating kwentuhan ngayon. Ako si Maria Santos, isang independenteng negosyante. Naniniwala ba kayo? Ang paggalang at pagmamahal sa pamilya ay isang magandang ugali ngunit ang bulag na pagsunod sa harap ng kasakiman ay parang pagpatay sa sarili. Pakikinig natin ang kwentong ito ng sama-sama. Ang ulan ng hapon sa Maynila ay hindi kasing lamig ng nararamdaman ko nang isinukso ko ang susi sa kandado ng aking sariling apartment at hindi ito bumukas. Paikot-ikot ko itong sinubukan. Paulit-ulit, ngunit walang nangyari. Lumabas ang malamig na pawis sa aking katawan, nagsanib sa ulan na tumatama sa aking likod. Ito ang isang condominium unit sa Quezon City, isang ari-arian na kailangan ko ang araw at gabi upang makuha. Nagbenta ako sa live selling, pinuhunan ang bawat order ng buong puso sa loob ng 6 na taon bago pa man kami kasal. Binili ko ito para sa sarili ko. Plano ko sana ang susunod na linggo na sunduin ang aking mga magulang mula sa probinsya para makapunta sa Maynila para sa medical na check-up para may mayos silang mapagpahingahan, hindi na kailangang sumiksik sa maliit na kwarto o gumastos sa hotel. Biglang naalala ko ang tumatalikod na tingin ni Renz ngayong umaga. Habang nag-igos ako, sinabi ko, Renz, pwede ka bang pumunta mamaya sa unit sa Quezon City para malinis? Puno na ang alikabok, hindi pwede doon matulog ang mga magulang ko. Si Renz, habang umiinom ng kapeng barako, biglang tumigil ang kamay at nakadikit ang mata sa telepono. Oh, sige, baka next time na lang, sabi nga sa balita, malakas daw ang ulan mamaya. Huwag ka nang pumunta, maayos na iyon. Nag-isip ako noon na mahal akong asawa ko, ayaw niya akong pagod. Hindi ko inakala na ang pagtatalikod na iyon ay nagtatagong isang napakalaking sikreto. Clegg, biglang bumukas ang pinto mula sa loob habang nagsisikap pa rin ako sa aking susi. Isang lalaking hindi ko kilala, bakit ba palagi kang kumakatok sa pintuan ng ibang tao? Nanatili akong nakatayo, napatigil sa gulat, umagos ang ulan sa aking mukha. Ang amoy ng usok ng sigarilyo ay tumatama sa ilong ko. Pinalakpas ang banayad na halimuyak na eucalyptus oil na lagi kong ginagamit upang mapanatiling mabango ang aking tirahan. Sa likod ng lalaki, nakita ko ang cream-colored na sofa set na aking inorder ng halos 1 buwan bago dumating. Ngayon, naitulak ito sa sulok at nakapatong sa ibabaw nito ang magulo-gulong damit. Ang TV rack na maingat kong pinili ay puno na ng naktambak na boteng alak. Sino kayo? Bakit kayo nasa loob ng bahay ko? Lumala ang boses ko, takot at galit ang makasamang gumuho sa akin. Suminghap ng sigarilyo ang lalaki, nagpalabas musok at walang imik na sumagot, bahay ninyo, nagbibiro ba kayo? Inupahan ko ang unit na ito noong nakaraang linggo, nagbayad na ako ng 6 na buwang deposito. Sino kayo para pumasok dito at mag-angkin? Inupahan. Sino ang nagpahintulot sa inyo? Sumigaw ako, nanginig ang katawan ng hindi ko na makontrol. Ang unit na ito ay nakarehistro sa pangalan ko lamang, hawak ko ang susi. Si Renz may hawak ng isa pang susi. Hindi ba si Renz ang gumawa nito? Nang makitang lalaki na nag-aalala ako, medyo nagulat siya.
Pumunta siya sa loob at lumabas na may hawak na isang papel na iniabot sa harap ko. Ang may-ari ay nagpaupawala naman akong ibang kinuhang pahintulot. Sinabi niya na siya ang biyenan ninyo o ano. Ibinigay niya ang susi at pinirmahan niya ang kontrata nandito. Ang sulat kamay na papel ay tumibok sa aking harapan. Mayroon itong masalimuot na sulat, ngunit ang bilang na 20,000 piso na deposito ay napakalinaw na nakasulat. At sa ibaba ang pangalang Nora Villanueva, kasama ang pamilyar na lagdangang aking biyenan, ay lumabas tulad ng isang biglang hampas ng kidlat. Si Nora Villanueva ang biyenan ko na palaki na lang nakbubukas ng bibig para makturo na mabuting asal na nagmamaliit ng aking propesyon sa online selling na sinasabing walang estabilidad ngayon ay walang kahihiyang ginagamit ang ari-ariang pribado ng kanyang manugang para kumita. Agad kong kinuha ang kopya ng papel, maingat na tiningnan ito ng maigi. Kaya pala ang reserba na susi na pinagkakatiwalaan ko kay Renz para sa emergency, ibinigay niya itong lihim sa kanyang ina. At ang babae ay nang hindi man lamang nagtatanong sa akin ngang kahit isang salita ay nakpalit ngang dado, nakpasok ng tao, at kuminita ng pera para sa sarili niya, tulad ng pag-aari niya ito. Bumalik ako sa laban ng gusali para hanapin ang guwardiya na nakaduti. Pagkakita sa akin, naawa siyang sinabi, "Ma'am Maria, noong isang araw nakita ko ang matandang babaeng kulot, ang buhok kasama ang isang babae na nagpapakita nga apartment sa mga bisita. Tinanong ko sila at sinabi niya na ito ay bahay ng kanyang anak na lalaki. Pinapahintulutan niya itong maupahan para may pambili siyang pagkain sa palengke. Akala ko alam na ninyo. Para sa pamilihang pambili, tinatrato ba niya ang isang condo unit na nakakahalagang 3 milyong piso 6 na taon ng aking pawis at dugo, ng aking kabataan bilang isang pangkaraniwang paninda sa palengke na pwedeng ibenta o paupahan kung kailan gusto niya. Sumabog ang halit sa loob ko ng masidi. Sinusunog ang lahat ng pasensya at pagtitiis na aking pinahandaan sa loob ng maraming taon bilang manugang. Hindi na ako nagsalita pa. Hawa ng mahigpit ang kopya ng kontrata na halos kumubot na sa aking magakamay. Lumabas ako sa malakas na ulan at sumakay ng taksi pabalik sa bahay na asawa ko. Habang nakaupo sa sasakyan, tinatamaan ng malakas na ulan ang salamin ng kotse, nagliliyap ang puso ko. Pumunta sa aking isipan ang larawan ng aking mga magulang na may edad na at mahinang kalusugan sa probinsya. Sa tuwing tumatawag sila, palagi silang nagpapaalala, "Anak, pag nasa bahay kang asawa mo, kailangan mong matutong pasensya. Huwag magawe, panatilihing mapayapa ang lahat." Nagmatiisin ako, nagpakatiisin ako, ngunit ang aking pagtitiis ay itinuturing nila bilang katangahan, bilang kahinaan. Ang unit na iyon ang aking huling hangganan. Ngayong gabi, hindi na ako maktitis pa. Huminto ang taksi sa harap ng pintuan ng bahay ni Nora. Malalim akong huminga, pinunasan ang ulan sa aking mukha at bumaba ng kotse nang may postura ng isang taong nagbabalik para ipagtanggol ang sariling katarungan. Ang maingay na tunog na, telebisyon na, nagpapalabas na, gabi-gabing balita ay natakpan ng tunog ng bag na tinapon ng humapon sa ibabaw ng kahoy na mesa sa sala. Ang tuyo at matigas na tunog ay nagpagalaw sa mga pinggan na inihahanda pa lamang sa hapagkainan. Si Renz, na may hawak na maining sopas, nagulat at halos matumba ang kaldero. Si Nora naman ay bahagya lamang na kunot-noo. Kamay pa rin ay tahimik na kumukuhang isang pirasong pritong liempo sa kanyang plato. Hindi man lamang itinataas ang ulo para tingnan ang manugang na basa sa ulan at nanginginig sa galit. "Nanay, ano itong nangyari?" Halos nagiting na ang aking boses habang tinatapik ang kurubal na kopyang kontrata sa tabi ng mapagkain. Bakit binago ngang nanay ang kandado at pinasok ang ibang tao sa loob ng unit ko? Dahan-dahang ngumunguya si Nora ng huling subong ng karne. Nilunok ito, pagkatapos ay nagpadyak ng dila at nagsalita sa tono ng isa na nagsasabing mas matalino siya sa lahat. "Ano ba yung ginagawa mo? Nakbalik ka sa bahay at gumagawang gulo agad. Maririnig kang nga kapitbahay at pag-usapan kanila."
Umupo ka muna at kumain, malamig ka na. Ang lahat ng mga problema ay maaring pag-usapan pagkatapos ng hapunan. Tinitigan ko siya, naramdaman ko ang hindi may taas na galit sa lalamunan ko. Iyan ay bahay ko, nanay, aking sariling ari-arian. Anong karapatan ang mayroon nanay para paupahan iyon? Alam bang nanay kung gaano ako nanghiya kanina nang hindi ako makapasok sa sarili kong bahay? Sa puntong iyon lamang inihiga ni Nora ang chopsticks, kinuha ang tela upang punasan ang labi niya, at tumingin sa akin nang walang kahit anong pakukumpisal ng kasalanan may kahalong kahambugan na palagi kong nakikita. Anong karapatan? Karapatan bilang nanay na nakita na walang gumagamit doon ng halos isang taon na puno ng alikabok. Hindi ba aksaya na hayaan itong walang laman? Nakita ko kang araw-araw nakaka-adik sa telepono mo na nagbebenta ng kung ano-anong produkto online kung mayroon, kung wala hindi mo naman mapakakatiwalaan. Ngayon pinaren ko ito at kinuha ang 20,000 piso na deposito parang tunay. At may buwanang kita kami para sa pamilya. Ano na ang ireklamo mo? Sa lubing iyan ni minataong, kahit na kumita pa ako ng 3 beses kaya kay Hens, palagi siyang nang-aalis, enigenidad, enige aking trabaho. Para sa kanya, ang maayos na tao lamang ang nagtatrabaho bilang isang opisyal ng gobyerno, pumupunta sa office tuwing umaga, umuuwi ng maayos tuwing hapon. Ako naman ay isang babaeng nakaupo ng mahinahon at kumikita ng madali, walang totoong propesyon. Ngunit ang parang iyon ay gawa sa pawis at dugo ko hindi, iyon haka-haka, pinipisil ko ang aking makamay. Sasabihin ko muli ang bahay na iyon ay binili ko para sana, sunduin ang aking mamagulang na paakyatin dito para magpagamot. Ibalik ng nanay ang deposito sa tao agad. Bukas, gusto ko na malinis ang unit at may balik sa dati. Ibalik, pirumado na ang kontrata. Puti ang papel, itim ang tinta. Kung sisirain ito ngayon, magbabayad ka ang 2 beses na deposito bilang parusa. Ikaw ba ang magbabayad nito? Nagsimulang sumigaw si Nora, namumula ang mukha. Ang pumirma ay siyang magbabayad. Ikaw mismo ang gumawa nito. Ikaw mismo ang managot. Bam! Malakas na inihampas ni Nora ang kanyang mangkok ng kanin sa mesa. Nagsplash ang sopas sa paligid. Tumayo siya. Itinuro ang daliri sa aking mukha, mga matang nanginginig sa galit. Ah, kaya pala, ngayong may lakas ka na, gusto mo na akong talunin. Sasabihin ko sa iyo nang pumasok ka sa pamilyang ito bilang asawa ni Renz, ang lahat ng pag-aari ay naging pag-aari ng lahat. Ang titulo ay nasa ngalan mo, ngunit ang pra ay gawa ng aking anak at ibinigay sa iyo para pangalagaan. Ako ang kanyang ina, ipinanganak ko siya. Ang ari-arian ng aking anak ay ari-ariang pag-aari ko rin at ako ang may karapatang magpasya para dito. Ikaw ay isang manugang lamang huwag maging walang galang. Napatulala ako sa kakapal ng kanyang kawalanghiyaan na hindi ko maintindihan. Ang unit na iyon ay binili ko noong 2018, isang buong taon bago kami kasal kay Renz gamit ang aking iPhone at karagdagang tulong mula sa aking mga magulang. Si Renz ay hindi nag-ambag kahit isang piso, hindi man niya alam ang eksaktong halaga ng unit na iyon. Ngunit ngayon, hayagang kinukuha ni Nora Villanueva ang aking pagsisikap sa pamamagitan ng filosofiya na ang ari-arian ng aking anak ay ari-arian ko. Lumingon ako kay Renz, ang asawang lagi kong pinagkakatiwalaan, umaasang magsasalita siyang tama. Ngunit si Renz ay nakaupo doon na parabang isang hipon na natutulog. Makamay nakakabit-kabit, mata nakatuon sa malamig ng kanin, walang sasabihin. Renz, magsalita ka. Alam mo kung kanino ang bahay na iyon. Ibinigay ko sa iyo ang reserba na susi, bakit mo ibinigay sa nanay para gawin itong bagay. Tumingala si Renz, tinatakasan ang aking naglalagablab na tingin. Lumingon siya sa kanyang ina at pagkatapos sa akin, nautal ang matagal bago nakapagsalita ng isang linya na nakpalamig sa aking puso ng mas malalim kaysa sa ulan sa labas. Maria, ang nanay ko ay nakabuo ng arrangement at natanggap ang pera. Saan naman kukuha ng 20,000 para maibalik? At ang nangungupahan ay nakatulok na doon. Kung palabasin natin sila ngayon, hindi maganda iyon. Isipin mo na lang.
Hayaan mo silang tapusin ang 6 na buwang kontrata, tapos pag-usapan natin ito. Ang magasalita ni Renz ay tulad ng huling taba na pumuputol sa lubid ng aking pagtitiis. Hindi siya walang alam sa tama at maliduwag siya. Pinili niyang isakripisyo ang kapakanan kanyang asawa para mapasaya ang masamang kasakiman kanyang ina. Sa nakakainis na sala na puno ng amoy pagkain at maling pagaway, napagtanto ko na mag-isa na ako sa gitna ng sariling pamilyang ito. Ang galit at hinanakit mula sa away nung nakaraang gabi ay nag-iwan sa akin ng walang tulog. Konting idinilim ang mata, tapos ang iyak ng tandang at pagbubukas ng pintuang bakal ang gumising sa akin. Nakaramdam ako ng pagpapalabas ng baho sa aking ulo. Dahan-dahang lumabas ako sa bakuran upang huminga ng sariwang hangin, pati na rin para maiwasan si Nora sa kusina, ngunit ang nakita ko sa gitna ng bakuran ay nagpahinto sa akin. Isang bagong kulay puting motorsiklo maningning, nakabalot pa sa plastik ang upuan at wala pang plaka. Ang umaga na liwanag ay sumasalamin sa nagilaw na pintura na parang tinatawag ako ng may hamon. Nanatiling nakatayo ko, natutulog sa lugar. 1 linggo pa lamang ang nakaraan. Sa isang hapunan, sinaluhan ni Hazel ang kapatid na babae ni Renz ang lahat ng iyak at reklamo. Tinataping ng chopsticks ang kanyang mangkok habang nagreklamo na ang kanyang katrabahong sweldo bilang kontraktual ay hindi sapat para sa buhay. Ang lumang motorsiklo niya ay palaging nasasira at maging para sa gasolina papunta sa trabaho ay kailangan pa niyang humihingi sa kanyang ina. Nagpahiwatig pa siyang hinggil sa pahiram ng 3,000 piso para sa pagpapayos ng motorsiklo, ngunit hindi ko ito pinahintulutan dahil alam ko na hindi siya nagbabayad ng hiniram. At ngayon, isang mataas na uringang motorsiklo na nakakahalaga ng mahigit 100,000 piso ay lumulutang doon na parang isang mahika. Ate, gumising ka ng maaga Tinitignan ang bagong motorsiklo ko. Ang maningning na boses ni Hazel ay tumalap mula sa pinto ng kusina, pinuputol ang aking pag-iisip. Lumabas siya na may hawak na mainit na gatas, nakasuot ng satin na pajama, mukha nakakalma, hinahaplos ang upuan ng motorsiklo nang may kasiyahan at napalaki ang ilong. Ganda no, ate, modelo 2024, pinakabago. Para may bagay na masasakay ang tao, nakakahiya naman yung lumang motorsiklo, parang binabastos ng mga katrabaho mo. Si Nora ay nakabalik din mula sa labas, may hawak na pula at mabigat na basket, ngumingiti ng malawa nang makita ang anak na babae sa tabi nga bagong motorsiklo. Naku, bagay ka talaga sa motorsiklong iyon, anak. Mas maganda na ang bakuran dahil diyan. Naktatrabaho ka sa munisipyo, kasama mo ang ma-opisyal at pinuno, kailangan may susakyan kang angkop para hindi ka mapahiya sa katrabaho. Tinitigan ko ang dalawang babae na nakahalakak at nagbibigayan ng papuri. Isang mabilis na kalkulasyon ang dumaan sa aking isipan, malamig at tumpak. 20,000 pisong deposito, kasama ang 6 na buwang upa na binayarang isang beses na nabanggit ng lalaking nangungupahan kahapon. Ang kabuwang halagang iyon ay perpektong tugma sa presyo ng motorsiklong ito. Kaya pala ang tinatawag niyang pambilingang pagkain para sa pamilya na sinigaw ni Nora kagabi, ginamit pala ito para mapahandaan ang mayabang na pabatangan kanyang minamahal na anak na babae. Ipinagbili niya ang aking ari-arian para mapangalagaan ang pagmamalaking walang pundasyon ng anak niya. Tumingkat ang dugo sa aking mukha. Kinalik ko ang maga kamay at sabi ko sa Nora, pinigilan ang boses, "Nanay, saan galing ang pera para makabili na ganitong motorsiklo?" Si Hazel, "Kahapon ay sinabi ngang nanay na hawak mo ang deposito ng bahay ko para sa pagkain ng pamilya." Nakdilim ang mukha ni Nora, nawala ang ngiti. Inilapak niya ng malakas ang basket sa sahig, lumingon sa akin ng may sungit. "Saan galing ang pera? Anong pakialam mo? Ginagastos ko ang deposito para sa pagkain, at ang pera para sa motorsiklo ay ipon ko ng maraming taon. Ako ang nagmamahal sa anak ko, pwede ba ako magbigay nito? Huwag kang mangyalam sa ari-arian ng bahay ng asawa mo. Tingnan mo ang kapatid ng asawa mo, naktatrabaho para sa gobyerno, may matatak na trabaho, at kapag siya ay naging mas mataas, makikinabang ang lahat."
Hindi tulad mo may pinag-aralan pero araw-araw nakaka-addict sa telepono mo, nagbabentangang kung ano-ano, lagi kang may kasamang selyo at cardboard box, hindi ka kailanman magiging katulad niya. Nang makita ni Hazel na pinapanik siyang nanay, lalong sumiklap, inilabas niya ang labi, nagtaas ng kilay na puno ng hamon. Naku, ang nakalaang bahay pinapaupahan ng nanay para kumitang kaunti, at ginamit ng may paunang bayad para sa pambiyahe ko papunta sa trabaho, at ang ate ko ay nag-aakala pa ring may karapatang ireklamo. Ano ka ba namang ate, sa bahay ng asawa mo ang makasariling katangian? Ang unit na iyon 3,500,000 pisong tsondo na pinahirapan ko na tuwid at nang walang pahinga sa buong gabi para matupad ang bawat order at mayos ang bawat pakete sa loob ng 6 na taon. Para sa kanila ito ay isang bagay lamang na ipinagbibili. Tinitigan ko si Hazel na nagmamalaki sa tabi ng bagong motorsiklo. Tinitigan ko si Nora na nagmamataas sa akin at biglang napagtanto ko na nagpapalaki akong ahas sa aking sariling dibdib. Ang aking kabutihan at pagtitiis ay nasa maling lugar na punta. Ang pakikipagtalo ngayon ay kalayaan sa akin lamang. Marami sila, nagtutulungan sila, at ang hawak nila ay ang katakutang katapatan ng aking asawa. Hindi ako tumugon, dahan-dahang lumingon at pumasok sa bahay, dumaan sa tabi ng mamahaling motorsiklo na parang isang basura lamang ang tinitignan ko. Ngunit sa isipan ko, ang isang planong pagsasalungat ay nagsimulang lumabas ng malinaw. Kung nais kong makipag-usap sa mataong sakim at bulag sa pagmamalaki, hindi ko magagamit ang damdamin o moralidad. Kailangan ko ang batas para makita nila na kapag nawala ang lahat ng kayamanan at dignidad, kung maari pa ba nilang iligtas ng motorsiklong iyon ang kanilang reputasyon. Tumigil ako sa pakikipagtalo. Ang biglang katahimikan ko matapos ang maikting na pagtatalo tungkol sa motorsiklo ay mukhang nagbigay ng kayat na epekto. Nang makita niya na hindi na ako nagmamadali para sa bahay o nagbanggit pang ang pera, si Nora ay tahasang nagdiwang. Pumunta siya ng paparuat parito, mariingay na humuminghawa, paminsan-minsan ay nagtatangka sa mga pahiwatig. Iyan naman, kung ganito ka palagi, magiging maayos ang bahay. Huwag maging mas matalino kaysa sa matatanda, kung hindi, mapipinsala ka lamang. Iniyuko ko ang ulo habang nagsasepsep ng malansa, pinipigil ang aking pang-adya. Akala niya ang kanyang autoridad ng biyenan at mababaw na magadahilan ay nagpapayuko sa akin at nagdudulot sa akin ng takot. Ngunit hindi niya alam na ang katahimikang ito ay isang sandali bago ang isang malaking bagyo na tahimik kong inihahanda. Nang gabing iyon, hinintay kong maidlip ang lahat ng tao sa bahay. Dahan-dahang bumalik ako sa kwarto, binuksan ang lihim na lalagyan sa ilalim ng aking aparador at kinuha ang itim na notebook na balot ng tela. Ito ay isang bagay na hindi ko kailanman pinabatit kay Renz. Dito ay maingat na naitala ang bawat kentimot na ginastos ko para sa pamilyang ito sa loob ng 6 na taon, mula sa pagkukumpuni ng bubong, gamot para kay Nora, pati na rin ang maliliit na hiniram ni Hazel. Binuksan ko ang laptop at naglogin sa email. Ang admin ng Tsondo sa Quezon City ay nagpadala sa akin ng isang nakakompres na file ayon sa aking kahilingan ilang araw na ang nakaraan. Nanginig ang aking mga kamay habang nag-click. Ang video mula sa CCTV ng hallway ay lumabas ng malinaw noong ika-15 ng Nobyembre, alas 9 ng umaga. Si Nora at Hazel ay kasama ang lalaking iyon. Masayang bumubukas ng pinto ng aking unit na parang walang tao. Nagtuturo sila at nagtatawanan. Si Hazel pa ay nahiga pa sa aking sofa at nagpose para sa litrato. Inisave ko ang video sa isang USB at inimbak ito kasama ng notebook. Ebidensya ng ilegal na pagpasok sa tahanan. Tingnan natin kung makakalusot pa siya. Kinabukasan, kinuha ko ang umaga para pumunta at makipagkita kay Daniel Cruz, isang malapit na kaibigan sa kolehiyo na naging abogado, sa isang tahimik na coffee shop sa may likod na daan. Pagkakita sa tumpok ng mga dokumento na inilabas ko, umiling si Daniel ng may pagkayamot. Ang biyenan mo ay talagang walang takot. Pinahahatid ang bahayng ibang tao ng walang pahintulot at ginamit ang pera para bumili ng motorsiklo. Ito ay sapat na para maging isang krimen.
Itinulak ko ang pinakamahalaga sa mga papeles patungo kay Daniel. Isang kasulatan ng pagmamay-ari ng pribadong ari-arian na pinirmahan ni Renz bago kami kasal. Noon, ang aking mamagulang na nag-aalala para sa kanilang anak na babae ay pinilit si Renz na pirmahan ito. Sa panahong iyon, si Renz ay gumaganap ng papel ng isang mapagmahal na nobyo at naisip niya na ang maliit na chondo unit na malayo sa gitna ng lungsod ay hindi naman gaanong mahalaga kaya pumirma siya agad para mapakitaan ng paggalang ang ama ng kanyang nobya. Maging ako mismo ay nakalimutan na ang dokumento na iyon, hindi ko inasahan na ito ay magiging isang gintong pansangga. Maingat na tiningnan ni Daniel ang papel, kumatok ng kamay sa mesa, ang mga mata ay malamig at tiyak. Kung mayroon kang ito, Sinora, ay walang anumang pagkakataon na mapanghawakan ang iyong bahay. Sa legal na pagtingin, siguradong mananalo ka ang 100%. Kung siya ay magtatangkang mag-angkin, ang papel na ito ay magiging sanhing ang kanyang kaluging lahat. Ang gunit Maria, para malutas ito ng tuluyan, para hindi na sila makapagpabato sa iyong buhay o makaabala sa iyong mga magulang, kailangan mong hayaang mas malinaw na lumabas ang kanilang kasakiman. Kailangan na mahuli sila ng may hawak. Kapag hayagan na ang lahat ay wala ng paraan para itanggi. Mas hayagan pa, hinalo ko ang aking itim na kape na may yelo, tahimik na nagsasaalang-alang, nagpaupa lamang at bumili ng motorsiklo ganito na kakapal ang kanyang mukha. Kung malalaman niyang hawak ko ang lahat ng ebidensya, tiyak na gagawin niya ang kahit anong bagay. Bumalik ako sa bahay na may postura ng isang mangangaso na nagtatakda ng bitag, naghihintay na ang kanyang inaalagaan ay lumakad doon ng sarili. Pagdating ko, nagmadali si Renz para salubungin ako. Mukha niya ay kakaibang masaya kaysa sa kanyang karaniwang pag-iwas. Hinila niya ang aking kamay, ipinaupuin ako, nagbuhos ng kalamansi juice para sa akin at ang magiliw na kilos ay kahina-hinala. Pagod ka ba sa trabaho? Napuntahan ng nanay ang manghuhula ngayon. Sinabi ngang manghuhula na ang taong ito ay taon na mga pagsubok para sa akin, kailangan magingat sa apoy at lupa. Sinabi ni nanay na bago ang handaan ng ama niya, gusto niyang hiramin ang titulo ng Chondo sa Quezon City upang ilagay sa altar. Magsusuno kami ng insenso at hihiling sa mga ninuno na protektahan kami at bigyan ng maayos na negosyo. Ipahiram mo sa akin ang titulong Chondong ilang araw. Pagkatapos ang handaan, ibabalik ko agad para humingi ng suwerte lamang. Halos mapasihaw akong tawa ng diretso sa mukha ng aking asawa. Walang ganitong ritual na kababalahan na umiral sa mundo. Malinaw na ang kanilang katangahan at kasakiman ay nag-aalapaw na, walang tigil na lumalagpas sa lahat ng hangganan. Hindi lang basta upa, bahay ang gusto nila, tinutuksoy na nilang pagmamay ari aking kondo para mabili o may panggako ito bilang seguridad. Ang bitak ko ay hindi pa man nahanda silang magina ang kusang lumakad doon. Tumingin ako kay Renz, pinipigil ang pagkamuhi sa ilalim ng aking mga mata, bahagyang tumango. Ganon ba? Hahanapin ko muna. Sige, hiramin ang titulo para humingi na suwerte, isang kahihiyang pagsisinungaling na kahit ang 3 taong gulang na bata ay hindi makapaniwala. Ngunit nangahas nilang sabihin ito sa harap ko ng may mga mukha na parang nagtatalakayin ng mahahalagang bagay ng bansa. Hindi ko ito sinasalungat at hindi rin ako galit tulad ng dati. Nagpasya akong gumamit ng kanilang plano para sa sarili ko. Para mahuli ang isang tigre, kailangan mong pumasok sa kanyang yungib para hayaang ihayag nila ang kanilang masakim na mukha sa harap ng lahat. Kailangan ko munang bigyan silang lasa ng isang huwat na tagumpay. Dahan-dahang pumunta ako sa kwarto at binuksan ang vault. Katabi ng orihinal na mga dokumento na maingat na nakabalot ay isang notarized na kopya ng titulo ng Chondo sa Quezon City na aking ginawa ilang buwan na ang nakaraan para sa mga proseso nga administratibo. Kapag tinitignan mo ito, kahawig nito ang orihinal, may pulang selyo at sariwang pirma. Inilagay ko ito sa isang malinaw na plastic na folder,
malalim na huminga para ayusin ang aking ekspresyon, pinalitan ang paghamak ng karaniwang hitsura ng isa na nagpapalaki ng loob. Lumabas sa sala, ang hapunan ay inihanda na. Si Nora ay nagsusutsilyo habang tinuturuan si Hazel kung aling piraso ng karne ang kukunin. Si Renz naman ay nakaupo sa sulok, mata nakapaligid sa sahig. Inilagay ko ang folder sa mesa, marahan itong itinulak patungo kay Nora. Kinontrol ang boses ko para magmukhang tapat. Nanay, narito ang titulo ng tsondo. Kung gusto ngang nanay na magsunong ng insenso para humingi ng proteksyon para kay Renz, sige, pinag-isipan ko ito. Kapag magkasama ang mag-asawa, kahit ang dagat ay matutuyo, basta't maayos ang negosyo ni Renz at ligtas siya, masaya na ako. Nang nininging ang mamata ni Nora tulad ng headlight ng kotse na nahuling ang biktima nito. Kinuha niya ang folder, hinila ang papel na pula, tiningnan ito, hinahaplos ang magaspang na ibabaw na parang tiket ng lotto. Ngumiti siya nang nakapikit ang mga mata. Ang karaniwang pagmamataas ay nawala at pinalitan ng isang lantarang tagumpay. Iyan naman, iyan ang dapat. Ang isang tunay na manugang ay dapat mag-isip para sa pamilya at sumunod sa biyenan. Ang bahay na ito, kahit nakasulat ang pangalan mo, ay isang biyaya mula sa mga ninuno ng Pamilya Cruz para kay Renz. Ngayon na ibinigay mo ito sa akin para pangalagaan, tama ka na. Habang ganito ka magili, sino ang magagalit sa iyo? Si Renz, nang makita ang kasiyahan ng kanyang ina, ay madaling napakalma rin, nakmadaling sumang-ayon. Tama ka, Maria. Ang nanay ang pinakaligtas na nagtatago nga bagay. Ang kamayng nanay ay mapalat kung anong hawak niya ay lalago lamang. Iniyuko ko ang ulo habang kumukuhang kanin, tinatago ang aking ngisi. Hindi pa niya alam kung paano niya gagastusin ang pera, ngunit malapit na akong makilala ang kanyang kamanghamanghang kakayahang gumastos. Dahil masaya si Nora, nawalan siyang bantay. Lumingon siya sa anak na babae niyang Hazel. Hazel, kunin mo ang pitaka ko sarak ng TV. Bibigyan kita ng pera para bumili ng karagdagang prutas para sa dessert. Masaya ang nanay ngayon, kumain tayo ng mayos ngayong gabi. Si Hazel, abala sa pag-text sa kanyang boyfriend, nakadikit ang mata sa screen, ay hindi agad tumayo. Mabilis akong tumayo. Sige, ako na ang kumuha. Kinuha ko ang lumang leather wallet ni Nora mula sa rack. Isang bagay na palagi niyang kasama at lagi niyang inireklamo na walang pera puno ng maliit na barya para sa pamimili sa palengke. Ngunit ang wallet ay napakapal ng hindi normal. Nang buksan ko ang zipper para kumuhang barya ayon sa gusto niya, isang tumpok ngam nga papel ang nahulog at isang maputlang rosas na resibo na may magandang logo ay nahulog at nagbaba sa sahig sa aking harapan. Pinulot ko ito, resibong gisang beauty clinics. Pangalan ng kliyente, Hazel Villanueva. Serbisyo, 3 buwang paketeng skin whitening collagen treatment at buong katawan na VIP spa. Halaga, 4,500 piso. Petsa, napakbabayad. Kahapon, pati ang dugo sa aking mukha ay tumaas, dumana sa bawat daliri ng kamay ko. 4,500 piso ang halaga nito, ay katumbas ng isang buwang pagkain ng buong pamilya gayong. Si Nora ay palaging nagrereklamo na kulang ang pera at napipilitan akong magambag ng mas marami. Kaya pala ang aking upang bahay, ang aking pinagpagurang pera ay hindi para sa pagkain ng pamilya tulad ng sinabi niya, kundi para alagaan at palayawin ang kanyang minamahal na anak na babae ng mamahal na serbisyo para makatulad sa mga katrabaho. Kumakain sila sa aking pawis, nagtatamasa sa aking ari-arian at pagkatapos ay inaakusahan pa nila ako ngang pagiging maramot. Bago pa ako makapagsalita, agad-agad na kinuha ni Nora ang resibo at wallet mula sa aking makamay. Mabilis na inilaga sa bulsa ang kanyang blusa, tingin ng matamis. Bakit ka mabagal? Ibigay mo na dito, kukuha na ako mismo. Nagpapanggap siyang mayroon pang autoridad, nagtataglayng titulong tsondo na akala niya ay toto. Mas tiwala siya ngayon, hinaltak niya ang mesa, idineklara sa buong pamilya sa malakas at makapangyarihang tono. Dahil kumpleto kami ngayon, ipagbigay alam ko muna, malapit na ang anibersaryo ng pagpanaw ng asawa ko. Sa taong ito, mayroon kaming kapalaran, may bagong motorsiklo at may ibinigay na titulo.
Nagpasya akong gawin ito nang malaki imbitahan ang lahat ng mga kamag-anak magulang, kapatid, pinsan mula sa makabilang panig mga 30 hanggang 40 tao. Kaya Maria, kailangan mong ayusin ang pera, kumuha ngang isang araw na pahinga mula sa trabaho at magluto ngang mabuti. Huwag mo akong mapahiya sa harap ng nga kamag-anak gawing mapagmalaki para malaman ng lahat na ang pamilya nating ito ay may magandang buhay na. Si Renz at Hazel ay naktanggol ng malakas, umulit na sumang-ayon. Samantalang ako iniyuko ko ang ulo, tinatago ang malamig na ngisi na unti-unting lumaganap sa aking labi. Sumagot ako sa mababang tono na parang takot. Opo, nanay. Ako ang bahala doon, ihahanda ko lahat ng maayos para marinig ngang lahat ang handaan. Si Nora ay masayang niyakap ang titulo ngang kondo, mga mata mabagal na pumikit ng may pananaw samga, dako nga mga kamag-anak na nagpupuri, ngang mataas na dignidad sa harap ng mga kapitbahay. Hindi niya alam na ang handaang inaasahan niyang may kaluwalhatian ay ang entablado ng kapalaran na aking pinili ng maaga. Doon, sa harap ng lahat ng mga taong pinaka-importante niya para sa reputasyon, pababain ko ang kurtina ng kasama ang dulura na ito ng isang beses at magpakailanman. Hindi pa 3 araw matapos ang gabi ng pagkain na puno ng mga plano, may dahilan akong lumipas sa bahay ng tanghali para kumuha ng mahahalagang dokumento na nakalimutan ko. Pagdating ko at nilagay ko ang motorsiklo sa tabing pader, nakita ko ang isang hindi kilalang lalaki na nakasuot ng pula at itim na polo shirt, may hawak na itim na bag na maningning at nakaupo sa sala. Hindi siya isang kakilala at hindi siya katulad ng isang ordinaryong bisita. Ang kanyang pag-aali-aliwas na tingin, ang mamata ay nagsisiyasat sa lahat ng bagay sa sala, ay nagbigay sa akin ng hinala. Maingat na inilapag ko ang motorsiklo sa tabing ang pader, hinubad ko ang tsinelas at dahan-dahang lumakat sa mahangin na hallway sa gilid ng bahay para walang galaw. Ang pag-uusap na mahinahon ay lumabas mula sa sala, pinagsama sa tunog ng electric fan. Ate Nora, ano ang plano mo? Ang Chondo unit sa Quezon City ay napakataas ng halaga ngayon. Kung tatango ka, masisiguro kong mabibili ito ng kliyente bago matapos ang linggong ito. Cash, walang komplikasyon. Ang malakas na boses ng lalaki amoy land broker ay nakpapikot ng puso ko. Plano niyang ibenta ang bahay, ibebenta ang aking bahay. Inidlip ko ang tainga sa butas ng lumang bintana, ni hold ang hininga ko habang nakikinig. Si Nora ay nagbubuhos ng tsaa para sa bisita, boses niya na maligaya. Huwag kang mag-alala, hawak ko na ang titulo, orihinal walang alitan kahit saan. Ang manugang ko ay napakasunot-sunuran. Kung sasabihin kong pumirma, pipirma agad, hindi siya magtatanggi kahit isang salita. Natatakot siya sa akin. Sige. Kung ganon. Ngunit sigurado ka ba? Tandaan natin kapag pumunta tayo sa opisinang notaryo at hindi siya pumirma doon, matatalo na ang lahat. Nagpapakita pa rin ng pag-aalala ang land broker. Ay naman, tiyak na pumirma siya. Ang bahay na iyon, kahit nasa ngalan niya, ay prananak ko. Ako ang biyenan, ako ang may karapatang magpasya. Kapag lumaban siya, ipapaabot ko sa anak ko na hiwalayan niya siya. Ang babay na kasal ay sumusunod sa asawa, at ang ari-arian ay dapat sa ay isang panik. Naiplano ko na ibenta ng mabilis. Ang kinita, gagamitin ko para itayo ang bahay ng pamilya sa probinsya, para sa kagandahang lubngam nga kamag-anak. Ang pamilya na aming anak ay dapat magmagandang lub. Ang bahay na pamilya ay masyadong maliit na nahihiyang lumabas ko sa mga okasyon. Nanginig ako, mga kamay nakakapit ng mahigpit sa bakal ng bintana, malamig na pawis. Itatayo ang bahay ng pamilya para sa dangal. Plano niyang ibenta ang aking 6 na taon ng pawis at dugo para makuha ang pagmamalaking huwad. Ang unit na iyon, ang aking tanging proteksyon, ang lugar na plano ko para sa aking matatanda at mahinang magulang. Para sa kanya, iyon ay isang bagay lamang na ipagbibili niya kung kailan gusto para sa kanyang sariling pagmamalaki. Paano niya tinitignan ako? Isang manikang instrumento o isang ATM machine? Magkano ang hihilingin mo?
para malaman ko kung paano makikipag-usap sa kliyente. Ang land broker ay nagpatuloy, 4 na milyong piso. Ni isang sentimo hindi ko babawasan, kapag naabot ang presyo, ibebenta kung hindi huwag na, trabahuhan mo na. Kapag tapos, ibibigay ko sa iyo ang 200,000 piso na komisyon bilang pasasalamat. Si Nora ay nakpalit ng boses na tiyak at walang tutol, 4 na milyon. Palaki-laki ang hiling niya, at generous pa sa komisyon mula sa perang ibang tao. Nanginig ako sa galit, ngunit sinabi sa akin ng katuwiran na huwag pumasok doon sa sandaling iyon. Kung gagawa akong gulo ngayon, itatatwa niya o mauungkat pa ang kanyang karapatang ipagtanggol ang sarili bilang biktima. Kailangan kong ebidensya, ebidensyang hindi pwedeng itanggi. Kinuha ko ang telepono ko, binuksan ang recording mode, at inilapag ito malapit sa butas ng bintana. Ang bawat salitang nakakasuklam na negosasyon ay nakuha ng buo. Ang tawa ni Nora, ang pag-aprobang tonong land broker, lahat ay nasa loop ng aking telepono. Sige, Ate Nora, ayos na ang napag-usapan natin. Uuwi na ako para gumawa ng kontrata. Ilang araw ay dadalhin ko ang kliyente para tumingin sa unit. Siguraduhin mong linisin ito. Oho, sasabihin ko sa manugang ko, kapag nagreklamo siya palabasin ko siya ang bahay. Tinanggal ko ang recording, dahan-dahang lumayo. Tibok-tibok na parang gusto nang lumabas ang puso ko sa dibdib. Mayroon na akong ikalawang mahalagang ebidensya. Si Nora, mangarap ka lang. Gusto mong itayo ang bahay ng pamilya gamit ang aking pera. Tingnan natin kung mayroon ka pang mukha para harapin ang mga ninuno ng inyong pamilya pagkatapos nito. Umalis ako nang hindi na pumunta pa sa loob ng bahay para kunin ang mga dokumento. Sa sandaling ito, walang anumang dokumentong mas mahalaga kaysa sa paghahanda para sa malaking bitag na malapit ko nang ilatag sa gitna ng lahat ng kalaban. Isang malinaw na tinik ng katuwiran na parang isang timbang ng malamig na tubig na itinapal sa mukha ni Nora, ngunit hindi pa ito nangyayari. Una, kailangan kong isang kasamahan na may sapat na kakayahan para pantayan ang lakas ng kapangyarihan ng isang matatanda at may dangal na pamilya na may mataas na pagpapahalaga sa tradisyon at kaayusan ng pamilya. Walang ibang iniisip ko para sa papel na ito kundi si Lolo Ernesto, ang pinakamatatanda sa pamilya, isang retired na sundalo na kilalang mahigpit at lubos na kinasusuklaman ang kasinungalingan. 2 araw bago ang handaan, nagdahilan akong magbigay ng regalo sa mga matatanda sa pamilya at dumaan sa bahay ni Lolo Ernesto. Pagdating ko, nakita ko siyang nag-ayos ng mga halaman sa bakuran. Mabilis akong naglagayng basket ng maregalo, isang boteng medisinal na alak at isang kahon ng piling taas sa bato na mesa. Lolo Ernesto, kumusta po? Malapit na ang handaan. Nagdala po ako ng kaunting regalo para sa inyo, sana po ay tanggapin. Tihinali ni Lolo Ernesto ang kanyang trabaho at tumingin sa akin sa pamamagitan ng kanyang mababang salamin. Tumango, si Maria. Salamat ha, pumasok ka muna. Uminom tayo ng tsaa. Nakaupo ako, nagbuhos kansa para sa kanya at maingat na pinumula ang salita para mabuksan ang paksa sa pinakamaayos na paraan. Hindi ako nagiyak o nagreklamo. Isinalaysay ko lamang ang nangyari na parang isang alalahanin na kailangan ng patnubayng matatanda. Lolo, may bagay po akong gustong ipagbigay alam. Ang aking condo unit sa Quezon City plano pong ibenta ni Nora. Sinabi niya na ibebenta para gamitin ang pera, para itayo ang bahay ni pamilya, para mas maganda ang dati, para mapagmalaki ni Renz ang mga kamag-anak. Bilang manugang, gusto ko rin pong mag-ambag para sa pamilya, ngunit ang katotohanan ay ang unit na iyon ay binili ko gamit ang sarili kong pinahirapan sa loob ng maraming taon, at plano ko itong gamitin para sa aking matatanda at mahinang magulang na paakyatin dito para magpagamot. Kung ibebenta ito, malaki ang kahirapan para sa akin, ngunit si Nora ay determinado na, at tinawagan na niya ang isang real estate broker na pumunta na sa bahay para pag-usapan ito. Itinaas ni Lolo Ernesto ang tasaang tsaa, ngunit nang marinig ito ay agad na huminto siya, nagunot no ng mahigpit. Malakas na inilapag ang tasaang tsaa sa mesa, nag-splash ang tsaa sa labas. Ano?
Plano ni Nora na ibenta ang ngunit mo para itayo ang bahay ng pamilya. Nagtatanong siya ulit, mas mababa ang boses, puno ngang hindi pagkakataon. Opo, Lolo, sinabi niya na ang bahay ay nakasulat sa aking pangalan ngunit ang pera ay kay Renz, kaya ang biyenan ay may karapatan. Sinabi pa niya na itatayo ito ng malaki para mapagmalaki ngang lahat sa mga kamag-anak. Pinikot ni Lolo Ernesto ang labi, kumatok ngang kamay sa mesa, ang nga mata ay malamig at tiyak, katawa-tawa. Ang pagtayo ngang bahay ngang pamilya ay isang malaking bagay para sa lahat ng pamilya. Dapat may pagpupulong, may pantay na kontribisyon mula sa bawat miyembro. Hindi naman hinihintay ngang sinuman si Nora na gawin ito ng kusa at lalo pa, gamit ang pera ngang ibang tao para sa mga gawain ng pamilya. Ang paggawa niya nito ay naglalagay kahihiyan sa lahat ng ating mga pangalan hindi pagmamalaki. Ang pamilya, NG, aming mga ninuno, ay binuo sa dignidad at respeto, hindi sa pamamagitan, NG, pagago sa pagpapawis, NG, magabata para mapagmalaki ang sarili. Ang ginagawa niyang ito ay naglalagay kahihiyan sa lahat ng tao sa ating pamilya. Malalim akong huminga. Tulad ng aking inaasahan, si Lolo Ernesto ay isang taong nagpapahalaga sa tamang asal at lubos na kinasusuklaman ang pagmamalaking walang pundasyon na nagpapababa na dignidad ng pamilya. Sa loob ng maraming taon, nakita na niya ang ugali ni Nora ngunit hindi siya nakialam dahil sa paggalang niya sa kanya bilang isang namatay na asawa at nakparal ng anak. Ngunit ngayon, si Nora ay nakapinsala na sa isang bagay na pinakamahalaga para sa kanya ang dignidad ng pamilya. Lumingon si Lolo Ernesto sa akin, may ngunit may kalmahing tingin. Huwag kang mag-alala, Maria. Ang bahay mo ikaw ang nasa titulo, protektado ito ngang batas, walang sinuman ang pwedeng pilitin kang ibenta, kahit si Renz lalo na si Nora. Manatili kang matatag, at tungkol sa itatatayong bahayng pamilya sa handaan, pag-usapan ko ito ng malinaw sa harap ng lahat. Hindi ko hahayaang ang ganitong pabaya at mapanganib na kilos ay magpatuloy. Salamat po, Lolo. Nakaramdam po akong lakas sa mga salita ninyo. Yumuko ako, nagpapasalamat, puso ko ay nagagalak. Umuwi ka na at ihanda ang lahat ng maayos. Ang aming pamilya ay nagpapahalaga, sa dangal hindi hayaang mapinsala ng sinuman ang sinumang miyembro. Ang tiyak na salita ni Lolo Ernesto ay parang libo-libong kalakasang nadagdag sa akin. Umalis ako nang humahatid ang liwanag ng hapon sa mga dahon. Kumikislap, sa lakas ni Lolo Ernesto sa aking likod, parang nakalamay akong bagong lakas. Si Nora ay gustong gumamit ng pressure ng pamilya para pilitin ako. Hindi niya alam na ang pamilyang iyon na gusto niyang ipagmalaki ay ngayon ay naghahanda na para husgahan siya. Ang bitag ay naitakda na. Ang kasamahan ay nakuha na. Ngayon ay panahon na para sa akin na mahinahon na maghintay na ang biktima ay lumakad ng sarili sa pintuan ng kanyang pagkawasak. Ang paparating na handaan ay magiging isang hindi malilimutang araw, hindi lamang para sa namatay na biyenan niya kundi para sa kanya mismo. Ang gabi bago ang handaan, hayagan na inihayak ni Nora ang kanyang panghuling hamon sa akin. Nakaupo ako sa kwarto at tinitiklop ang damit. Tahimik na nararamdaman ang kasiyahan mula sa aking pakikipagkita kay Lolo Ernesto nang biglang malakas na binuksan ang pintuan at sumabog ito. Pumasok si Nora, mukha nakatutok, kamay may hawak na isang A4 na papel na puno ngang maliit na text. Si Renz ay sundan ng sunod, mukha niya ay parang isang magnanakaw na nahuli. Maria, lumapit ka dito at pirmahan ito. Itinapon ni Nora ang papel sa kama sa harap ko. Ang boses ay matulis na, walang natitirang huwad na kalamangan. Kinuha ko ang papel at mabilis na tiningnan ang pamagat, Deed of Authorization for Sale. Ang nilalaman sa ibaba ay malinaw na nakasulat, ako ay buong loob na binibigyan ng kapangyarihan si Nora Villanueva na mag-dispose, bumili at magbenta at mag-transfer ng condo unit sa Quezon City. Malinaw na nakalimbag, tiyak na ginawang land broker nung araw. Tumingin ako sa kanya, nagpanggap ng katitigan. Nanay, ano ito? Bakit bigla-biglang ibebenta ang bahay? Ang unit ko ay may nangungupahan na may 6 na buwang kontrata pa. Kung ibebenta ito ngayon,
magbabayad tayo ngang malaking parusa. Huwag kang magreklamo, may paraan akong para palabasin ang nangungupahan. Pirmahan mo na lang ito, pinag-usapan ko na ang kliyente. Pumayag sila sa 4 na milyong piso, bukas ay magbabayad na agad sila. Pagkakataon sa isang buhay, huwag nang hayaang lumipas ito. Ngunit bakit naman ibebenta ang bahay na mayos naman? Ang aking mga magulang ay malapit nang dumating para sa medical na check-up. Kung ibebenta ito, saan sila titira? Sinubukan kong banggitin ang aking mamagulang para makita ang kanyang reaksyon. Nangusap si Nora ng may pagama. Kung darating ang mamagulang ng manugang ko, maganap sila nga apartment na paupahan, marami naman. Ang mahahalagang ari-arian ay dapat gamitin para sa mahahalagang layunin. Ibebenta ko ito para itayo ang bahay ng pamilya sa probinsya para sa ating pamilya para mapagmalaki ni Renz ang makamag-anak. Lumingon ako kay Renz. Umaasang magsasalita siya para hadlangan ang kabaliwan na ito. Ngunit nakatayo lamang siya sa tabing aparador, mga mata nakatuon sa sahig, tahimik na parang isang anino. Ang kaduwagan niya ngayon ay hindi na nagdudulot sa akin ng sakit, nagdudulot lamang itong paghamak. Renz, sa tingin mo ba ay tama ang sinasabi ni nanay? Ang bahay ko ay binili ko gamit ang aking pinahirapan at ngayon gusto ang nanay na ibenta para itayo ang bahay ng pamilya. Wala ka bang masasabi? Si Renz ay nautal. May punto naman ang nanay. Ang pagtayong bahayng pamilya ay isang magandang gawa kung makatulong tayo. Mas mabuti. Sumunod ka na kay nanay. Biglang natawa ako, isang mapait na tawa na tumalab sa makunat na silid. Sundin si nanay, sundin para ibenta ang bahay ko para pagandahin ng nanay ang sarili niya. Sinabi ko muli ng malinaw. Sinasabi ko sa nanay, hindi ako pipirma. Ang bahay ko, gusto kong panatilihin. Mangahas ka lang. Tinitigan niya ako. Itinuro ang daliri sa aking mukha. Ang mga mata ay naglalagablab. Ang bahay na ito ay prangana ko, binibigyan ka nito para itago. Ikaw ay isang manugang lamang. Wala kang karapatang pigilan. Ako ang nanay niya, ipinanganak ko siya. Ang ari-arian ng anak ko ay pag-aari ko rin, may karapatan akong magpasya. Kapag nagreklamo ka pa, ibebenta ko na agad at saka ipalabas kita. Tingnan natin kung may lakas ka pa magsalita pagkatapos. Ang mga salita niya ay tulad ng huling patak na nagpasalpak ng baso, lantarang inihahayag ang kanyang tunay na kalikasan na masakim at mapamanikin. Hindi niya ako itinuturing na isang taong may karapatang mag-ari. Para sa kanya, ako ay isang instrumento para itago ang pera ng kanyang anak at kapag kailangan, handa siyang agawin ang lahat mula sa akin. Itapon ako sa labas ng walang habag. Humingi akong huling pagkakataon para tumingin sa mata ni Renz. Nanatili siyang nakataguan ng mukha, umiwas sa aking tingin. Sige, kung wala na silang kahit anong naiwang pagalang, wala na akong dahilan para lumayo. Malalim akong huminga, pinigilan ang nagliliyap na galit sa dibdib ko at malumanay na inilagay ang papel sa kama. Tinitignan siya ng may mga matang mapakainan ng nangingingit. Sige, nanay, kung iyon ang gusto ng nanay, hindi na ako tutol. Ngunit ang pagbebenta ang bahay ay isang malaking bagay, may kaunayan ito sa lupa at mga ninuno. Baka mas maganda kung bukas sa handaan ni Papa pag-usapan natin ito sa harap ni Lolo Ernesto at ng lahat ng pamilya. Pipirmahan ko ang authorization sa harap ng lahat trang-trang para makita ng pamilya ang pagmamahal at paggalang ko. Ano sa tingin ng nanay? Nang marinig ni Nora ang salitang paggalang at sa harap ng lahat, nagdiwang siya. Naisip niya na natakot na ako sa kanyang kapangyarihan, natakot sa panghuhusgang pamilya kaya nagpababang sarili. Ngumiti siya ng nagdadosh, hinampak ang hita ng malakas. Sige, ganyan ang dapat. Bukas, iimbitahan ko pati ang broker. Ikaw ay dapat maging maayos at maganda sa harap ni Lolo Ernesto. Huwag kang maglaro, kung hindi, huwag na kang magtaka sa sunod. Lumingon siya at lumabas. Ang likod ay parang isang general na nanalo ang labanan. Tinitigan ko ang kanyang likod, ang sulok ng aking labi ay bahagyang naturo pataas. Si Nora, akala mo ay pinipigilan mo ako sa pamamagitan ng dingding. Hindi mo alam na ikaw mismo ang pumirma sa iyong sariling hatol sa harap ng buong pamilya bukas. Sa araw ng daan,
Ang bakuran ay puno nga sasakyan. Ang pabangong insenso ay naksasanib sa tuno ng pakputol ng pagkain at malakas na tawanan ng mataw. Isang palatandaan ng isang araw na hindi magiging maayos. 30 mesa na puno ng pagkain ang inaayos mula sa loob ng bahay hanggang sa labas ng bakuran, nagpapakita ng determinasyon ni Nora na gumawa ng malaki para mapagmalaki sa mga kamag-anak. Nakita ko ang land broker na nakasuot ng formal na damit, ngunit parang sako ang dating, nakaupo ng mahiyain sa tabing pintuan, mamata nagsisiyasat sa paligid. Sa mesa sa tabi, ang lalaki na nangungupahan ng aking unit na tahimik kong inimbitahan bilang isang espesyal na saksi, nakaupo rin habang kumukuha ng pagkain. Mukha niya ay nagmamasid. Ang presensya ng dalawang bisita na ito ay lalo pang nagpapagulo at nagpapaikting ng kapaligiran. Abala ako sa kusina na nagtatagubilin sa mga pamangkin para sa pagluluto. Hindi tulad ng ibang araw na nakasuot ng komportableng damit para sa trabaho. Ngayon ay nakasuot akong puting polo shirt at itim na slacks. Buhok na kaipon ng mayos, nagpapakita ng kakaibang kumpiyansa at dignidad. Ang ilang tiyahin sa pamilya ay nagbulong. Naku, ang manugang ngayon ay mayos ang damit, parang nagpapalaking katayuan. Ngumiti lamang ako nang hindi sumagot. Ngayon nga, ako ang pinuno ng aking sariling buhay. Si Nora naman ay napaka-eleganteng nagdamit, pula na bestida, may kuwintas na perlas na malaki, makamay puno ng singsing na ginto, pumupunta ng paparot parito sa pagitan ng mga mesa. Sa tuwing may dadaanan, mariringgan mo ang kanyang malakas na boses. Sige, kumain kayo ng kumain. Sa taong ito, nakakaroon kapalaran ang aming pamilya. Ang aming manugang ay mabait at nagbibigay. Malapit na siyang ibenta ang kanyang tsondo para bigyan akong pondo at mag-ambag sa pagtayong bahay ng pamilya. Ganyan ang isang tunay na manugang, masaya akong nakaroon ng ganoong uri. Ay ganon ba? Mapalat ka, Nora. Ang manugang ngayon na nagmamalasakit sa pamilya, ang asawa ay bihira na. Ang mapapuri nga makamag-anak ay parang tamis ngang pulot sa tainga ni Nora, lalo pang tumataas ang kanyang ulo. Lumingon siya sa direksyon ng kusina kung saan ako nakatayo. Ang mga mata ay puno ng kasiyahan at hamon, parang sinasabing, nakikita mo, sinusuportahan akong lahat, mag-ingat ka. Si Renz at Hazel ay abalang naglilingkod sa mga bisita. Mukha nila ay masaya na parang nandun na ang pera mula sa pagbebenta. Hazel pa ay sadyang ipinapakita ang susing bagong motorsiklo na nakabitin sa sinturon niya, nag-ingay sa bawat hakbang ng may pagmamalaki. Ang buong pamilya nila ay naglalasing sa maling tagumpay nang hindi nila alam na ang sahig sa ilalim ng kanilang mapaa ay malapit ng gumuho. Nang ang lahat ng pagkain ay natanggap na, ang mabisita ay nagsimulang uminom ng tsa at kumain ng prutas. Si Lolo Ernesto ay nakaupo sa isang espesyal na silya sa pangunahing silid, seryoso na parang isang hukom. Nang makita ni Nora na ang tamang sandali ay dumating na, tumayo siya sa gitna ng silid at pumalik-balik ang makamay para makuha ang atensyon. Malolo at lola, matito at tita, makaibigan, ngayon, sa okasyon ng anibersaryo ng pagpanaw ng aking asawa, gusto kong mag-anunsyong isang magandang balita. Tulad ng aking nabanggit kanina, ang aming manugang na si Maria ay nagpahiwatig ng kanyang intensyong ibenta ang kanyang tsondo para tumulong sa pamilya. Ang mapapeles ay handa na, hihintay lamang sa kanyang pirma. Para maging maayos at opisyal, imbitahan ko si Lolo Ernesto at ang buong pamilya na maging saksi sa pagpirma ngayon. Pagkatapos, lumingon siya sa direksyon ng kusina. Ang boses ay matamis ngunit puno ng utos. Maria, nasaan ka na? Halika na. Dalhin mo na rin ang ballpen, pipirma ka na ngayon. Bilisan mo, pinaghihintay ni Lolo Ernesto. Si Lolo Ernesto na binanggit sa katunayan si Nora ang nagsabi nito sa sarili niya. Inangkin niya ang autoridad na pinakamatatanda para takutin ako. Ngunit hindi niya alam na ang mabababaan niya ngayon ay nagbago na. Kinuha ko ang aking itim na bag na inihandang mabuti mula kanina. Malalim akong huminga para makuha ang kalmado. Tibok-tibok ang puso ko, hindi dahil sa takot kundi sa humpak sa isang mahalagang sandali.
Dahan-dahan akong lumakat mula sa kusina papunta sa itaas, dumaan sa mga matang puno ng pagtataka ang makamag-anak. Ang tunong aking heels sa sahig ay marinig na tom matigas at tiyak tulad ng tunong tambol na nagsasabing handa na. Nang makita ni Nora na lumalakat na ako, lalo pa ring lumawa ang ngiti niya. Nagkumpas siya ng paulit-ulit. Ian, nandito na siya. Halika, manugang lumapit ka dito at pumirma para masaya si nanay. Lumakad ako sa gitnang silid na kaharap kay Nora, kay Renz, kay Hazel at sa buong pamiyang Villanueva. Hindi ako umupo tulad ng karaniwang ginagawa ng manugang nakatayo. Ako nang tuwid at inilagay ang itim na bag sa altar ng pamilya sa tabi ng gabunga. Isang trangkilong kilos na puno ngang kahulugan nakpigil sa buong silid sa katahimikan. Ang sandaling ito ay dumating na. Panahon na para tapusin ang dulang ito ng isang beses at magpakailanman. Inilagay ko ang itim na bag sa altar ng ninuno sa tabi ng inihando na prutas, 1 kilos na punong dignidad at tiyak na nagpahinto sa lahat ng ingay sa pangunahing silid. Bigla na lamang naging seryoso ang kapaligiran, parang isang mahalagang seremonya ang magsasagawa, hindi lamang isang simpleng pagpirma ng papel. Si Lolo Ernesto ay nakaupo sa espesyal na silya, kanang kamay ay tinahimik na hinihipan ang balbas na puti. Ang mata ay maingat na sumusunod sa bawat kilos ko. Si Nora naman ay halatang nag-abala, nakaupo at tumitindig ng paulit-ulit. Gusto na niyang mabilis na makuha ang authorization na may pirma ko para may bigay sa land broker na nakahinto sa sulok ng silid. Ano ba yan, Maria? Bakit ka mabagal? Nandito na ang papel, nandito na ang ballpen, pumirma ka agad para sa lahat. Hinihintay na ni Lolo Ernesto. Ang boses ni Nora ay matamis, ngunit ang mga mata ay nagmamadali. Gusto niyang ipuwersa ang aking kamay sa papel, ang land broker. Nang kumumpas si Nora, ay mabilis na lumakad palapit, mga kamay may hawak na mga papeles, bibig na kangiti. Ate, pirmahan mo na lang akong isa, madali lang, isang una lang. Ang lalaking nangungupahan ng aking unit na inimbitahan ni Nora na bilang potensyal na bagong kliyente para magpalakas ng pressure ay nakaupo pa rin ng tahimik na nagmamasid ng may pagtataka. Si Renz ay nakatago sa likod ng kanyang ina, ulo nakasubsob, hindi nakatingin sa akin ng diretso. Marahil ang kanyang konsyensya kung mayroon pa siya ay nagmamasakit o kaya ay takot lamang siyang harapin ang katotohanan. 6 na taon na ang nakalipas. Sa totoong lugar na ito, sa harap ng altar ng mga ninuno, nangako si Renz na poprotektahan at alagaan ako. Ngayon, sa parehong lugar, kasama siyang kanyang ina para agawin ang ari-arian ng kanyang asawa. Isa-isa kong tiningnan ang lahat, ang kasakiman ni Nora, ang kaduwagan ni Renz, ang pagmamalaki ni Hazel, at ang pag-usisa na mga kamag-anak. Bahagya akong ngumiti, isang ngiti na walang natitirang pakikiusap. Dahan-dahang binuksan ang kandado, na bag ang tunok na klik ay mariying tumalab sa katahimikan. Lolo Ernesto, nanay, mga mahal na tito at tita. Nagsimulang magsalita, ang boses ay kalmado ngunit malinaw ang bawat salita. Ang pagbebenta ng bahay ay isang napakahalagang bagay, hindi ko ito maaring gawin ng basta-basta. Bago ako pumirma sa kahit anong papel, mayroon akong ilang bagay na gustong ipakita sa lahat. Ano pa ang ipapakita mo? Ang titulo ay nasa pangalan mo. Ang pera ay sa asawa mo. Ano pa ang kailangang suriin? Nagkunto si Nora, nagsisimula ng mawalan ng pasensya. Hindi ko sinagot si Nora. Inilabas ko ang isang makapal na tumpok ng papeles na maingat na pinagsama-sama. Inilabas ko ang unang papel, isang detalyadong bank statement sa loob ng 6 na taon, may mga highlight sa mahahalagang transaksyon. Pagkatapos ay isang papel na nakapaligid sa plastik, isang photocopy nga chat messages sa messenger sa pagitan ko at ni Renz mula ng unang araw ko bilhing bahay. Inilagay ko ang mapapeles sa mesa at itinaling sa direksyon ni Lolo Ernesto at Nora. Palagi pong sinasabing nanay sa lahat na ang unit na ito ay pera ni Renz at ako ay nakasulat lamang sa titulo. Kaya po nais kong ipaliwanag ang mga papeles na ito.
Itinuro ko sa mga linya na naka-highlight sa bank statement. Ito ay kasaysayan ng lahat ng bayad para sa Chondo mula sa unang deposito, bawat installment hanggang sa pakukumpuni ng loob 100% ng pera ay mula sa aking personal na account sa pangalan ko, Maria Santos. Ang pera ay mula sa aking kita sa negosyo at karagdagang tulong ng aking mga magulang sa loob ng 6 na taon. Wala ni isang sentimo mula sa account ni Renz ang ginamit para sa pagbili ng bahay. Natulala si Nora, ang mga mata ay nakatuon sa mga numero sa papel. Nakutal siya pero ang pera ni Renz ay cash na ibinibigay sa iyo at ikaw ang nagdeposito sa account. Sino ang makakaalam nito? Tama ang nanay, ang cash ay mahirap patunayan. Tumango ako. Pagkatapos ay inilabas ang ikalawang papel, ngunit ang mga mensahe ay hindi nagsisinungaling. Nanay, ito ang mga mensahe ni Renz na ipinadala sa akin noong 2018 nang bayaran ko na ang deposito ng unit. Maria, nahihiya ako sa iyo. Sabi nga, lalaki ako ngunit hindi kita natulungan. Ang bahay ay binili mo, pera mo ang ginamit. Ako ay nakikinabang lamang. Pangako ko, babalikan ko ito para sa iyo. Nanay, pakitingnan po ang numero ng telepono at account name ni Renz, tama ba ito? Inialok ko ang papel sa harap ni Renz. Siya ay namutla, pawis ay tumulo na parang napaligo, nanginig ang mga kamay. Ang mga salitang masayang isinulat niya noong una ay ngayon ay naging matitigas na ebidensya na nagtatahol ng kanyang kasalanan at kasinungalingan. Sinabi niya, nanay na, ang unitay pera ni Renz. Paano po ipapaliwanag ng nanay ang mamansaheng ito na inamin na nakikinabang siya sa asawa niya? Lumingon ako kay Nora. Ang boses ay matigas at nagpapalapit sa kanya sa pader. Ang buong silid ay naging tahimik. Lahat ng mata ay nakatuon kay Nora at Renz na naghihintay ng paliwanag. Ang mga bank statement na may mga naka-highlight na linya ay ipinapasa na sa dalawang hanay ng mga silya. Ang mga bulong ng mga tito at tita ay nagsimulang lumabas tulad ng mga bubuyok na nakagalit. Pinalitan ang mga papuri kay Nora na narinig kanina. Ang tingin ng mga tao sa ina at anak ay nagbago mula pagtataka tungo sa alinlangan at unti-unting kahabag-habag. Nanatiling nakatayo ko ng tuwid, inayos ang aking damit. Ang boses ay malinaw na nagtutuloy na hindi hahayaang humupa ang kapaligiran. Mga lolo at lola, ma, tito at tita, nais ko pong ipahaya ng malinaw sa harap ng Fongling ng ama ni Renz at sa harap ni Lolo Ernesto ang unit sa Quezon City na ito ay 100% binili ko gamit ang aking sariling kita at tulong ng aking mamagulang sa loob ng 6 na taon bago kami kasal. Si Renz ay hindi nakambak ng kahit isang sentimo at wala siya sa titulo. Pagkatapos, inilabas ko ang pinakamahalaga sa lahat ng mga papeles mula sa pinakailalim ng bag. Itinaas ko ito para makitang lahat. Ito ang kasulatan ng ari-ariang pribado na pinirmahan ni Renz sa opisina ng notaryo 6 na taon na ang nakaraan kinukumpirma nito na siya ay walang karapatan sa ari-ariang ito. Inilagay ko ang papel na may pulang selyo sa mesa sa harap ni Renz. Pagkakita niya sa kanyang sariling pirma nung nakaraan, ang kulaing kanyang mukha ay nawala puting-puti na parang tela. Ang mga labi niya ay gumagalaw ngunit walang lumalabas. Iniyuko niya ang ulo. Magakamay ay nanginginig at nagkakapit sa laylayan ng kanyang damit. Pawis ay bumuhos na parang ulan. Sa harap ng nakasulat na ebidensya at legal na selyo, hindi na siya makaitago kahit isang salita para ipagtanggol ang kanyang ina o itanggi ang sarili. Ang kanyang maingat na katahimikan ay ang pinakamalinaw na pag-amin ngang sala sa harap ng buong pamilya. Nang makita ni Nora na ang kanyang anak ay tahimik tulad ng isang tahong, nagsimula siyang mag-alikabog. Ang mga mata niya ay naglibot ng mabilis habang nakahanap ng paraan para ipagtanggol ang sarili. Ngunit hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon para makahinga. Nagpasya akong ihulog ang susunod na ebidensya para ilantad ang kanyang kasakiman na nagtaklob sa sarili ng pagmamahal. Lumingon ako sa Hazel na nakaupo sa sulok ng sala, namumutla na ang mukha,
Hindi pa tapos doon, sinabing nanay na pinaupahan niya ang aking unit para magkaroon ng pambiling ang pagkain para sa pamilya. Kaya gustong magtanong ng nanay ang 20,000 pisong deposito at 6 na buwang upa na binayad ng sabay-sabay kabuuan na mahigit 60,000 piso. Saan napunta ang perang iyon? Anong mapakain ang binili? Inilabas ko pa ang resibong pagbili ng motorsiklo at ang larawan ng bagong motorsiklo. Nakatago ang sagot doon. Nang dumating ang pera mula sa deposito ng aking nangungupahan, sa parehong araw pupunta si Hazel para magbayad ng deposito sa motorsiklo. Ang halagang tugma hanggang sa huling sentimo. Nakdilimang silit sa sikasik ng kataw. Ang makatita ay naksimulang makturo kay Hazel at kay Nora. Ang tinatawag ng nanay na pambiling pagkain para sa pamilya sa katotohanan, ginamit ito para mapabata si Hazel ng isang mamahaling motorsiklo. Ginawa ngang nanay ang aking ari-arian bilang sandata para mapagsilbihan ang pagmamalaki ng kanyang anak na babae habang ako ay patuloy na nag-ambag ng monthly na pondo para sa pamilyang ito nang walang kahit isang sentimong pinas. Ang lantarang paglantat sa kasakiman sa harap ng maraming tao ay nakpapalabas ng sukdulan na galit kay Nora. Ang mukha niya ay naging mapula, ang mata ay puno ng put na parang malapit ng pumutok. Wala na siyang nagawang ipanatili ang mapagmataas na aura ng isang respetableng biyenan. Sumigaw siya, ang boses ay napalahaw ng walang kontrol, ikaw paninirang purika. Pagkalahat ng mga papel na iyan. Lahat ay pagka, lalabasin ko ang mukha mo. Si Nora ay nanganip papunta sa altar ng ninuno, mga kamay na nagabot na para agawin ang papeles at sirain ang ebidensya, basta wala na sa isipan niya ang kabanalan ng lugar. Boom! Isang malakas na hampas sa mesa ang tumalab, nagpagalaw ng lahat ng tasa at kutsara at agad na pinaligtas si Nora. Tumayo si Lolo Ernesto, ang dignidad ng isang tagapamuno ng pamilya ay puno na sa kanyang kaanyuan, nananaig sa lahat ng ingay. Itinuro niya ang kamay ng diretso sa mukha ni Nora, malakas siyang sumiga. Nora, umupo ka agad, sa harap ng altar ng maninuno, sa harap ng mahal na yumaw gagawa kang kasamaan, hayaan mong tapusin ng bata ang kanyang salita. Sino ang tama at sino ang mali nandun, ang ebidensya sa papel, hindi mo masisira ang katotohanan. Ang katahimikan ay bumaba sa altar pagkatapos ng malakas na hampas ni Lolo Ernesto. Ang kapaligiran ay naging tahimik na parang ang tuno ng electric fan sa itaas ay maririnig ng malinaw kasama ang mabigat na pahingal ni Nora. Ang mga kamagana ay nagsigal ang hininga. Ang mga mata ay nagbalikan sa pagitan ng dalawang panikwala ni isa ang nagtangkang magsalita. Ang amoy ng insenso na pumapasok sa hangin ay lalo pang nagbibigay ng seryosidad ng isang di-opisyal na pagdinig ng pamilya. Si Nora, kahit pinilit na boses ni Lolo Ernesto na umupo, ang mga kamay niya ay mahigpit pa ring nagkakapit sa gilid ng unan ng silya. Ang mga kuko ay nagkakaalmusal sa kahoy at gumagawa ng maingay na kaluskos. Ang mga mata naman ay puno ng kayamangang galit na nakatuon sa akin. Sa sulok na silit, ang land broker na inimbitahan ni Nora na manood ng pagpirma kontrata ay nagsimulang maintindihan ang sitwasyon. Siya ay isang taong sanay sa negosyo, isang sulyap sa maingat na nakaayos ng mga papeles ko sa altar. Pagkatapos ng isang tingin sa naksudlat na photocopy na hawak ni Nora, alam na niya kung sino ang tunay na may-ari. Dahan-dahang kinuhang broker ang kanyang papeles, inlagay sa ilalim ng braso, at samantalahin ang abala ang lahat dahan-dahang gumagala papalabas ang pinto, sa likod umalis ng hindi naghihintay at hindi nagsabi ang kahit isang salita sa paalam. Nang makita ni Nora na ang broker niya ay tumakas at nawala, ang kanyang kakampi lalo pa siyang nagalit. Alam niya na nawala na ang plano niyang naganap na nabitag. Ngunit sa kanyang ugali na palaging nagmamalaki at sanay mag-utos, hindi niya tinatanggap ang pagkatalo sa harap ng kanyang manugang. Sumigaw siya, ang boses ay mataas at nakakasakit sa tainga. Binalewala ang presensya ni Lolo Ernesto. Ikaw napakaling, pinalaboryo mo ako ng malaki, ako ang biyenan, ako ang nanay ni Renz.
Nang pumasok ka sa pamilyang ito bilang asawa niya, ang ari-arian mo ay kasama na rin ng pamilya. Wala kang magagawa habang hawak ko ang titulo at ibibenta ko iyan kahit anong mangyari. Ibebenta ko ito at saka kita itatapon papalabas. Tignan natin kung may lakas ka pa magsalita pagkatapos. Ang banta niya ay tumalab, lantarang sinisira ang kabanalan ng handaan. Bukas na sinasabi ang kanyang plano na agawin ang lahat at itapon ako palabas. Naniniwala siya na matatakot ako babalik ako sa pagsunod tulad ng dati dahil gusto ko munang mapanatili ang kapayapaan ng pamilya. Ngunit nagkamali siya. Tumingin ako ng diretso sa kanyang naglalagablap na mga mata. Ang sulok ng aking labi ay bahagyang natungo isang ngiti na malamig tulad ng talim ng kutsilyo. Isang hakbang ako palapit, pinalapit ang aking sarili sa kanya. Kamay ay kumuha ng isang mahalagang papel mula sa pinakalubnang bag. Gustong nanay na ibenta, sige lang. Sinabi ko, ang boses ay kalmado ng kalmado hanggang sa kahangahangang kakaibang pagiging malamig. Ibenta ngang nanay kung naniniwala kang kaya mong ibenta ang ari-ariang hindi nakasulat ang iyong pangalan. Ngunit bago pumirma ang nanay o tumanggap ngang kahit anong bagong deposito, may regalo akong ibinibigay sa nanay. Inilabas ko ang isang opisyal na papel na may pulang selyong korte, malumanay ngunit tiyak na inilagay sa mesa sa harap ni Nora. Nanay, maghanda na kayong lumabas sa korte dahil sa paglabag ng kontrata at panloloko. Naipasa na namin ang reklamo ngayong umaga. Tinanggap na itong korte. Sumabog ang buong silid sa gulat. Natulala si Nora, ang mamata ay nan lahat sa pagkakita sa pulang selyo nga opisyal na papel. Nagsimula akong magpatuloy. Ang bawat salita ay tulad ng isang martilyo na nagpapako. Ang iligal na pagbabago ng dado, iligal na pagpasok sa aking tirahan, pagpaupangari-ariang hindi niya pag-ari para kumita at pagtatangka na ibenta ang ari-arian ng ibang tao, lahat ng ito ay naitala at kasama sa reklamo. Ayon sa aking abogado, sa kabuuan ng perang ninakaw ng nanay mula sa upa at deposito ng aking bahay, ang parusa ay hindi bababa sa 3 taon. Ibenta na ang bahay kung gustong nanay ibenta ng mabilis. Tingnan natin kung sa kulungan ay papayagan kang gumastos ng pera mula sa bahay ngayong manugang. Nang marinig ang dalawang salitang kulungan at 3 taon at nang makita ang tiyak na walang takot na postura ko, biglang nawala ang lakas ni Nora. Ang buong lakas na ipinapakita niya ay nabuwal. Ang makamay at paa ay nanghina, ang mukha ay naging puting wagas. Nagutal siya ng hindi makausad, lumagay sa ilang hakbang at bumaksak sa silya. Ang mga mata ay parang gusto ng magsara, ang hininga ay nagmamadali tulad ng isang taong nanganganib na malunod. Ang biglaang pagkahulog na ito ay masyadong mabigat, pinasabog ang lahat ng natitirang pagmamalaki na matagal na niyang inaral. Nabuwal si Nora sa silya, ang mata ay nagsimulang pumikit, ang bibig ay bukas tulad ng isang isdang walang tubig. Kahit hindi ko alam kung totoo ang pagkahimatay o nagpapanggap lamang siya para makaiwas sa responsibilidad, ang eksena ay nagdulot ng matinding panik kay Hazel. Sumigaw si Hazel habang umiiyak at hinahawakan ang kanyang ina. Nanay, nanay, bakit ka ganyan? Matito, matita, tulungan ninyo kami. Ngunit hindi tulad ng karaniwang nangyayari, wala ni isa sa mga kamag-anak ang tumakbong tumulong. Ang mga tita at tito ay nanatiling nakaupo sa kanilang lugar. Tinitingnan si Nora nang may pagkahabag na halong pahamak. Naunawaan nila na ang pagkahimatay na ito ay natural na resulta ng kasakiman na nahuli sa pagkukulang, hindi isang sakit. Si Lolo Ernesto ay nanatiling nakaupo nang maringal sa kanyang espesyal na silya. Ang mukha ay malamig na walang pagbabago. Bahagya lamang kinatok ang kanyang singsing sa mesa, isang maingay na tunok na tuyo. Pagkatapos ng ilang sandali na hinawakan ni Hazel ang kamay ng kanyang ina at pinahiran ng menthol oil ang nunito, dahan-dahang nagising si Nora. Pagkakita sa matinding tingin ni Lolo Ernesto at sa malamig na mukha ko, lumayo siya ng kaunti at hindi na makapagsalita ng walang takot. Ang mapanlabas na panauhin ay umuwi na. Sa pangunahing silid ay natira na lamang ang mga may katayuan sa pamilya,
Ang kapaligiran ay mabigat at tahimik tulad ng isang hindi opisyal na pagdinig ng pamilya. Nakaharap ng lalamunan si Lolo Ernesto, ang boses niya ay malakas na tumalab sa silid. Nora, gising ka na, pakinggan mo ang sasabihin ko. Ang pamilyang ating maninuno ay naktayo ng dignidad at respeto sa lahat ng henerasyon. Wala pang nangyari ang isang biyenan na umagnap ngang ari-arian ng manugang at nanloko ngang ibang tao para kumita tulad ng ginawa mo. Ang ginawa mo ay naglalagay ng kahihiyan sa lahat ng aming mapangalan nagpapalait sa aming maninuno. Itinuturing mo ba ang dignidad ng aming pamilya na walang kabuluhan para iyong gamitin para sa sarili mong kita? Iniyuko ni Nora ang ulo. Malamig siyang nagsalita, Lolo, alam ko na ang aking kasalanan. Nagawa ko ito para sa aking mga anak. Para sa mga anak pumunta ka at nagnakaw mula sa manugang mo. Sumigaw si Lolo Ernesto para putulin ang kanyang salita. Huwag kang magdahilan. Ihahaya ko, kailangan mong ibalik agad ang lahat ng pera na kinuha mo mula kay Maria nang walang ni isang sentimong kulang. At friends, si Renz na nakaupo sa sulok ng silid nang marinig ang kanyang pangalan ay nagulat, mahirap na tumayo. Ang mga tuhod ay nanginginig. Ikaw ang lalaki, ang asawa, ang stubyangang pamilya, duwag ka. Nagtatago sa likod ng iyong ina para hayaang mangyari ang kasamaan. Ang asawa mo ay nagpagod para makabiling bahay, wala kang nayaambag, ngunit handa kang makiisa para agawin ang kanyang pinahirapan. Mayroon ka bang kahihiyan bilang lalaki? Ang aming pamilya ay walang ganitong uri ngang mahina at makasariling anak. Iniyuko ni Renz ang ulo ng tahimik. Ang mukha ay namumula sa kahihiyan. Sa tamang sandali, ang lalaking nangungupahan ng aking unit na nanahimik lang at nagmamasid ay tumayo at lumakad patungo kay Nora nang may hindi magandang ekspresyon. Nora, narinig ko na ang lahat. Kaya pala pinaglaanan mo akong fake na kontrata para makapagpaupang bahay na hindi mo pag-ari. Ang kontrata ay walang bisa, hinihingi ko na ibalik mo agad ang 20,000 pisong deposito at 36,000 pisong upa na 6 na buwan na aking binayad. Kasama rin ang bayad sa pagbabago ng aking tirahan at lahat ng gastos ko, kabuuan ay 70,000 piso, ibalik mo ngayon, kung hindi ay ireklamo ko rin kayo sa pulisya dahil sa panloloko. Namutla si Nora at nagutal, wala akong ganitong pera ngayon, nagastos ko na ang lahat. Kung nagastos na, ibenta na ang motorsiklo para makabayad. Malamig kong sinabi, ang motorsiklo ni Hazel ibenta na iyon. Tiyak na sapat para mabayaran ang utang at may suli ang pera ko. Lumingon si Nora sa kanyang anak na babae si Hazel. Hawa ni Hazel nang mahigpit ang susi ng motorsiklo. Iling-iling, umiyak. Hindi, motorsiklo ko iyan. Nanay, huwag mong ibenta ang motorsiklo ko. Sa pagkakita nga nakakahiya at kawawa na eksena na ito, wala akong naramdamang awa, nakita ko lamang ang katawa-tawang kahinaan kanilang pagmamalaking walang pundasyon. Kumatok ngang kamay si Lolo Ernesto sa mesa. Nora, ayusin mo ito. Kung walang cash, kunin ang libreng-libro ngang ipon at bayaran ang utang. Huwag hayaang magreklamo pa ang tao sa korte. At kapag pinalaki pa ito ni Maria, maaring makulong ka. Sa oras na iyon, huwag mong sisihin ang pamilya namin kung hindi kita inligtas. Nang nangingini, kinuha ni Nora ang isang librong ipon mula sa kanyang bulsa, damit na nakabalot ng maraming layer ng plastik. Ang naipongpra niya sa buong buhay para sa kanyang katandaan. Tiningnan niya ang libro nang may nagpapaalam ng mga mata, ngunit sa huli ay napilitang ipagbigay ito kay Renz para mag-withdraw at bayaran ang utang. Doon lamang ay lumingon si Renz sa akin at hawak niya ang aking kamay. Ang boses ay nanghihinayang, Maria, alam ko nang nanay ang kanyang kasalanan. Matatanda na siya rin, patawarin mo siya. Ipagtanggol natin ang pamilya. Bawiin mo ang reklamo, pwede ba? Mag-asawa tayo, dapat tayo ay magtulungan. Kinuha ko ang aking kamay at tumingin ng diretso sa mga mata ni Renz. Sa aking tingin, wala na akong nakitang pagmamahal, respeto, o kahit isang maliit na pag-asa, mayroon lamang paghamak at pagod. Ang 6 na taon ng pagiging magkasama ay totoong naubos na sa sandaling iyon. Ang tirahan ng pamilya ay naging tahimik pagkatapos ng handaan na puno ang kaguluhan, na iwan lamang ang amoy ng insenso at mga pirasong papel na nakalat sa sahig.
Ang mapanggap na kapaligiran ng huwad na pagkakaisa ay binunot na papalabas at pinalitan ng lantarang kahihiyan. Nanalo ako. Si Nora ay kailangang makbayat kamit ang kanyang ipon at ang kanyang dangal na pinagtrabahuan sa buong buhay. Ngunit ang tagumpay na ito ay may mapait na lasa sa dulong dila ko. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan tulad ng inaakala ko. Naramdaman ko lamang ang isang kawalang laman at pagod matapos lumaban sa mga taong dating tinatawag na pamilya. Nang hapon ng araw na iyon, ang unang ginawa ko ay pumunta ng diretso sa kondo sa Quezon City. Tinawagan ko ang isang locksmith, hinilingan na palitan ang lahat ng kandado ng pangunahing pintuan at mga silid. Ang tunog ng drill ay tumalap ng malakas. Winawasak ang lumang kandado na ilegal na pinalitan ni Nora para makontrol ang aking ari-arian. Hawak ang bagong susi na malamig at bago sa aking makamay. Naramdaman ko na ang kontrol ng sarili ko ay talagang naibalik na. Mula ngayon, ito ang aking kaharian. Walang sinuman ang maaring pumasok ng walang pahintulot. Dahan-dahan ko itong inaayos mula sa mga natirang kalat ng lumang nangungupahan. Binuksan ang lahat, inebinta na para payagan ang hangin na pumasok. Itinaboy ang amoy, ngamak, at mapanlinlang na kapaligiran ng kasakiman na nanatili roon sa loob ilang buwan. Nang bumalik ako sa bahay ni Nora para kunin ang aking magamit, nakita ko si Renz na nakaupo nang walang kibo sa gilid ng kama sa aming kwarto. Ang mukha ay tulala tulad ng isang taong nawala ang isipan. Nang makita niyang hinihila ko ang malaking maleta mula sa itaas ng aparador, nagulat siya at mabilis na lumayo. Mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Ang boses ay halos napalahaw sa takot. "Maria, ano ang ginagawa mo? Saan ka pupunta?" Ang nanay ay nagbayat ng lahat. "Pumayag ka pa na bawiin ang reklamo. Bakit ka pa alis? Iiwan mo ba ako rito ng mag-isa?" Malakas kong kinuha ang aking kamay. Tahimik na nagpatuloy sa pagayos ng mga damit sa maleta. Ang kanyang kahinaan at kaduwagan ngayon ay hindi na nagdudulot sa akin nga kahit anong simpatya, lalo lamang akong nagtitiyak sa aking desisyon. Binawi ko ang reklamo kay Nora dahil ginagalang ko siya bilang lola ngaming nga anak sa hinaharap at dahil si Lolo Ernesto ay nandun para ayusin ang lahat at mapanatili ang dangal ng pamilya. Ngunit ang usapin sa pagitan ko at sa iyo ay hindi pa tapos, Renz. Uminto ako sa pagayos ni damit, lumingon at tumingin ng diretso sa mata ni Renz. Ang tingin ko ay malamig at walang pagbabago. Naghihiwalay ako sa iyo simulang gayon. Lilipat na ako sa aking kondo. At para sa iyo bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Pakikinig ka ng maigi. Nilunok ni Renz ang kanyang lawe ng malakas. Ang mukha ay namutla habang naghihintay nga hatol. Una, lumabas ka at lumipat sa Tondo kasama ako. Ngunit kailangan mong sumunod sa mga prinsipyo. Respeto sa asawa. Individual na ekonomiya. Ang pera mo ay pera mo. Pera ko ay pera ko at ganap na walang pahintulot na pakikilalam ng iyong ina sa ating buhay magpakailanman. Pangalawa, mananatili kang dito. Magpatuloy na manilungan sa iyong ina para matupad ang kanyang pagmamahal sa kanya at makikita tayo sa hukuman para pumirma ng annulment. Hindi ako nakbibiro. Natulala si Renz. Ang makapa ay nanghina. Tumingin siya sa akin tulad ng isang estranghero. Ang labi ay gumagalaw ngunit walang tumalab. "Maria, hindi kita mapipili sa pagitan ng nanay at ng asawa. Paano ko pababayaan ang aking ina sa sandaling ito? Kababayat lang niya. Naibaba na ang kanyang dignidad kung alis pa ako. Paano na siya?" Ngumisi ako ng mapait, isang ngisingang kalungkutang naabot ang sukdulan. Kahit sa sandaling ito, gumagamit pa rin siya ng pilosopya ng mabuting anak para ipagpatuloy ang buhay na pagtingin sa likuran. Ang pagiging isang mabuting anak ay hindi nangangahulugang sumama sa iyong ina sa paggawang mali at paglabag sa batas at pagtapak sa pinahirapan ng asawa mo. Ako ay makapagtiis sa hirap. Makakain ng simpleng pagkain ngunit hindi ko kayang mabuhay kasama ang isang lalaking duwag, hindi marunong kumilala ng tama at mali, at hindi marunong protektahan ang asawa niya sa harap ng walang hanggang kasakiman ng pamilya. Pumili ka, hindi na ako nakihintay. Pagkatapos magsalita,
Hinila ko ang zipper ng maleta, isang tiyak na tuno na parang pagputol ng lahat ng huling ugnayan. Dinala ko ang aking magamit at lumakad palabas ng pintuan ni hindi man lamang lumingon sa silid na iyon. Sa pagkakataong ito, hindi ako lumakad tulad ng isang taong tumatakbo, lumakad ako tulad ng isang tunay na may-ari na nagbabalik sa kanyang sariling tahanan. Isang lugar na may karapatang akong itaas ang ulo at mabuhay ng may dignidad. Ang magang sinag ng araw ay sumisinag sa manipis na kurtina, nag-alay ng gintong kulay sa buong maliwanag na sala. Ang lugar ngayon ay wala ng amoy nga amag o kasamaang kasakiman kundi puno ngang masayang boses nga aking nga magulang. 6 na buwan na ang lumipas mula sa mapagpasyang araw sa altar ng pamilya. Ang aking buhay ay tumalikod sa isang bagong pahina, mas maliwanag at mas mapayapang walang katulad. Ang pangarap ko na sunding ang aking mamagulang mula sa probinsya para magpunta sa Maynila at magpagamot at magpahinga na naantala nga maraming taon dahil sa masamang ugali nga pamilya nga asawa ko ay natupad na. Nakita ko si Papa na nakaupo habang nagbabasa ng pahayagan sa tabi ng mainit na tasa ng saa. Si Mama naman ay abala sa pagdidilig ng halaman sa balkonahe. Ang puso ko ay napuno ng kagalakan na mahirap ilarawan. Bawat metro, bawat tisa ang tsondo na ito gawa sa aking sariling pawis at dugo, at ngayon ay tunay na itong naging isang tahanan, isang lugar na puno lamang ng pagmamahal at pagpapahalaga. Napagalaman ko, pagkatapos nung naganap na pagbubunyag, ang pamilya ni Nora ay nagdusa ng malaki. Ang kanyang reputasyon sa pamilya ay labis na bumaba sa lahat ng sulok ng kanilang makoneksyon. Siya ay pinag-usapan bilang isang taong masakim na umagnap ng ari-arian ng manugang. Si Hazel ay napilitang ibenta ang kanyang minamahal na motorsiklo para mabayaran ang utang ng ina at bayaran ang nangungupahan, at ngayon ay bumabalik sa lumang motorsiklo. Ang mukha ay laging nakasimangot. Si Renz naman hindi pa rin siya pumipirma niya nulment. Paminsan-minsan ay nagpapadala siyang mensahe o tumatawag para makita ako, umaasa sa aking kapatawaran at pagbabalik. Sinasabi niya na nagsisisi na siya, napagtanto niya na nakamali siya nang hindi niya pinrotektahan ang asawa niya, ngunit para sa akin, ang lahat ng huling pagsisisi ay walang kabuluhan. Hindi ko siya kinasusuklaman, ngunit ang tiwala at pagmamahal na namatay ay hindi na mabubuhay muli. Maria, magaling ka, anak. Ang malalim na tinik ni Papa ay tumalab, pinuputol ang aking pag-iisip. Inilapag ni Papa ang pahayagan, tumingin sa akin ng may pagmamalaki at pagmamalasakit. Ang isang babae ay hindi kailangang magiging marahas o mapanghamon para maging malakas. Basta at alam niya ang kanyang karapatan, may sariling inaasikaso na ekonomiya at naunawaan ang batas, walang sinuman ang makakaapi sa kanya. Ginawa mo ang tamang bagay, ipinagmamalaki kita ng iyong ama at nanay. Ngumiti ako, nagbubong ang mainit na tubig sa tasa ni Papa. Opo, Papa, napagtanto ko rin na ang pagtitiis ay hindi palaging paraan para mapanatili ang kaligayahan. Minsan, ang pagiging tiyak at pagbitaw sa mga bagay na nakasama sa iyo, iyon ang tunay na paraan para mahanap ang kapayapaan. Lumakad ako sa balkonahe, tumayo sa tabi ni Mama at pinagmasdan ang masiglang lungsod sa ibaba. Ang hangin ng umaga ay nagpapasabog ng aking buhok, nagdadala ng amoy ng kalayaan at pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang nahihintay sa hinaharap. Makakakita ba ako ng bagong simula, isang bagong lugar ng pagmamahal, ngunit hindi na iyon ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ngayon ay nahanap ko na ang aking sarili, nahanap ko ang ngiti at ang dignidad na matagal ko nang nawalang-walang namamalayan. Ang kaligayahan ay hindi isang bagay na ibinibigay ng ibang tao, ito ay isang bagay na sarili mong kinukuha at pinagsisikapang alagaan araw-araw. Nanatili akong nakatayo sa balkonahe habang hinahayaan ang hangin ng umaga na pumasok sa aking mabaga, puno ng amoy ng kalayaan at bagong simula. Ang lungsod sa ibaba ay gising na at abala, mga sasakyan, mga tao, mga buhay na nakpapatuloy, at sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, naramdaman ko ang isang katahimikan sa loob ng aking puso na matagal ko nang hinahanap. Mula sa kusina, tumawag si Mama. Maria,
halina na, kumain ka na. Niluto ko ang iyong paboritong sinangag na tilapia at sinaing na puti. Ngumiti ako, ang simpleng tunog ng boses ng nanay ko na tumatawag sa akin para kumain, isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon ng pamumuhay sa bahay ng pamilya ni Renz, ay nagdudulot sa akin ng kaligayahang hindi kayang bilhin na kahit anong halaga. Umalis ako sa balkonahe at pumunta sa hapagkainan. Nakayos na ang pagkain, mainit, mabango, punong pagmamahal. Ang mesa na ito, sa aking sariling tsondo, sa aking sariling lugar, ito ang tamang kahulugan ng isang tahanan. Habang kumakain kami ng tatlo, nagsimulang magsalita si Papa. Anak, may isasalaysay ako sa iyo. Humukay siyang isang piraso ng tilapia at itinabi ito sa aking plato bago magpatuloy. Nung bata pa ang nanay mo at ako, naghirap din kami. Maraming beses na sinubukan ng iba na manira at mandaya sa amin. Ngunit palagi naming sinasabi sa isa at isa ang taong may sariling kakayahan at malinaw na prinsipyo ay hindi kailanman talagang matatalo. Maari silang mapahamak pansamantala, ngunit sa huli, laging ang katotohanan ang nananatiling nakatayo. Iniyuko ko ang ulo ng may pag-unawa. Alam ko na ngayon, Papa, natutunan ko iyon ng mahirap. At iyan ang nagpapalaki sa iyo, anak. Patuloy ni Mama habang inaabot ang baso ng tubig sa aming mesa. Hindi ang mga magagandang karanasan lamang ang nagbibigay sa atin ng lakas, kundi pati na rin ang mga nasaktan tayo, ang mga pinagdaanan natin na akala natin ay hindi na natin matitiis. Ngunit ngayon, narito ka, nakatayo ka, malakas. Inilagay ko ang kutsara sa mesa at tumingin sa dalawa kong magulang, ang kanilang matatanda na mukha na punong pagod ng maraming taon, ngunit puno rin ng pagmamahal na hindi kailanman kumupas. Sila ang dahilan kung bakit ko binili ang tsondo na ito sa unang lugar. Sila ang dahilan kung bakit ko nilabanan ang lahat. At ngayon, nandito na sila, ligtas, comfortable, malaya mula sa kahirap ng matagal na biyahe at alalahanin ng pagpapagamot sa probinsya na malayo sa mabuting ospital. Salamat sa inyo, sabi ko, at naramdaman ko na ang mga salitang iyon ay hindi sapat para sa lahat ng gustong sabihin ng aking puso. Salamat dahil palagi kayong naniwala sa akin. Kahit noon pa man, kahit marami ang nagsabing mali, ako kayo ang laking nasa tabi ko. Kumuyom ang kamay ni Mama sa aking kamay sa ibabaw ng mesa. Kami ang dapat magpasalamat, Ana. Binigyan mo kami ng lugar na matawag naming tahanan sa aming katandaan. Anong magulang ang hindi masisiyahan sa ganon? Natapos naming kumain ng may mainit na kwentuhan, mga kwento na karaan, mga tawa sa maliliit na bagay, mga plano para sa hinaharap na para sa unang pagkakataon ay talagang puno ng pag-asa. Pagkatapos ng almusal, habang nahuhugas ng pinggan si Mama at nagbabasa muli ng pahayagan si Papa, bumalik ako sa aking kwarto at umupo sa aking malikhaing sulok, ang maliit na mesa sa tabing bintana kung saan ko hinahanda ang aking post para sa social media at pinaplano ang aking negosyo. Binuksan ko ang laptop. Maraming mensahe ang naghihintay sa akin, mga order mula sa aking mga suki, mga katanungan tungkol sa mga produkto, ilang bagong customer na nakakita ng aking live selling kagabi. Ang aking negosyo ay hindi lamang nanatili lumago pa ito sa panahon ng lahat ng kaguluhan, dahil kahit sa pinakamahirap na gabi, patuloy akong nagtatrabaho, patuloy akong nag-iisip, patuloy akong lumalaban. Iyon ang isang bagay na hindi kailanman nakuha sa akin ng sinuman. Habang sumasagot ako sa mga mensahe, may lumabas na notifikasyon mula sa aking abogado na si Daniel Cruz. Binuksan ko ito. Maria, updated ka lang, ang kaso ay opisyal na na-arkive dahil naibalik na ang lahat ng pera at napirmahan na ang settlement agreement. Ngunit ang record ng reklamo ay nananatili sa sistema ng korte. Kung muling mangyari ang anumang paglabag, madali na itong ireklamo ulit. Magandang araw sa iyo. Malalim akong huminga at dahan-dahang isinara ang notifikasyon. Tapos na, hindi nang may kasiyahan o tapos na lamang, tulad ng isang mahabang ulan na huminto sa wakas at iniwan ang malinaw na langit sa likod nito.
Lumabas muli ako sa balkonahe ngayon ay may hawak na mainit na tasangang kape. Tinitignan ko ang lungsod na unti-unting nag-iinit sa umaga. Ang magusali, ang mga sasakyan, ang mga tao lahat ay nagpapatuloy sa kanilang mga buhay. At ako nagpapatuloy din. May isang bagay ang natutunan ko sa lahat ng nangyari. Ang pagiging isang mabuting manugang, isang mabuting asawa, isang mabuting miyembro ng pamilya, lahat ng ito ay mabubuti at kagalang-galang. Ngunit ang mabuti ay hindi dapat mga hulugang bulag, hindi dapat mga hulugang hayaan ang sarili mong mapinsala, manloko, at mapahiyang paulit-ulit sa ngalan ng pamilya at respeto. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi nagtatanggol ng mali, hindi nagtatago ng katotohanan, hindi ginagamit ang isa't isa bilang pantulong para sa sariling kasakiman. Ang tunay na pamilya ay nagtatayo ng isa't isa, hindi nagbubuwal. At ang isang babae na may sariling kakayahan, may sariling kaalaman sa batas, at may lakas ng loob na ipagtanggol ang kanyang makarapatan, hindi kailangan ng galit o put para manalo. Sapat na ang katotohanan, sapat na ang tamang paghahanda, at sapat na ang tamang sandali para hayaan ang katotohanang magsalita para sa sarili nito. Uminom ako ng kape, naramdaman ang init nito sa aking mga kamay at sa aking puso. Ang araw ay nagsisimula na. Mayroon akong order na kailangang alagaan, mga customer na kailangang sagutin, mga pangarap na kailangang alagaan, at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, excited na ako para sa araw na darating. Hindi dahil perpekto ang lahat. Hindi dahil wala ng hamon sa harap, kundi dahil ngayon ako ang namamahala ng aking sariling buhay. Ako ang may hawak ng aking sariling susi, at walang sinuman ang maring agawin iyon sa akin muli. Sa kwento ni Maria Santos, natutunan nating ang tunay na kagalingan ay hindi nangangailangan ng ingay o karahasan. Ang isang babae na may sariling kakayahan sa ekonomiya at malalim na pag-unawa sa kanyang karapatan ay maaring magtayo ng proteksyon para sa kanyang sarili na kahit ang pinakamakapangyarihang biyenan ay hindi makakalalagpas. Ang paggalang sa pamilya ay isang magandang bagay, ngunit ang paggalang ay dapat na may hangganan, at ang hangganan na iyon ay ang iyong dignidad, ang iyong pinahirapan, at ang iyong karapatang mabuhay ng may pagpapahalaga sa sarili. Ang kaligayahan ay hindi binibigay, ito ay kinukuha, araw-araw. Nang may lakas, nang may karunungan, at nang may puso.